Ang Devil Emperor. Credit to the author. E311-19. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kuya Kindstone, nakabalik ka na ba? Nanghihina na si Abigail kaya't parang wala nang malay ang mga mata niya. Pero pinilit niyang ngumiti para mapanatag ang loob ng lahat. Alam nilang lahat na hindi na siya magtatagal sa mundong ito. Inilabas ni Ethan ang kanyang discerning field. Sandaling umiling siya at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Ang diwa ni Abby. Humigpit ang pagkakahawak ni Ethan, gaano katagal. Matamlay na nagsalita si Clara, 3 araw. Huminga ng malalim si Ethan at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng mainit na dumadaloy sa kanyang mukha. Kapag umalis na ang asensya sa katawan, kailangan itong ibalik sa loob ng 1 araw para maligtas ang tao. Sa paglipas ng 3 araw, kahit na may kapangyarihan siyang ibalik ito, hindi pa rin niya ito mailigtas. Naunawaan ni Abigail ang kanyang sakit at ngumiti, na parang magiging maayos din ang lahat. Kuya Kindstone, sinabi mong susunduan mo ako pagkalipas ng 5 araw. Hindi ka nagsinungaling sa akin. Bumalik ka. Nahirapan si Abigail na itaas ang kanyang kamay, habang kumikislap ang thunder ring sa kanyang daliri. Kuya Kindstone, tinupad mo ang ating pangako. Habang pinapakinggan ang mahina at nag-aalalang boses nito, nanatiling nakapikit si Ethan. Natatakot siyang baka matapos niya itong tingnan ay hindi na niya kaya, dahil bibigay na ang puso niya sa nag-uumapo na emosyon. Pagkatapos ay pinilit ni Ethan na pigilan ang mga emosyong iyon, at nakamit ang katahimikan. Iminulat niya ang kanyang mga mata, malinaw ang kanyang boses, Abby, nahuli ako. Ako. Kuya Kindstone, ayos lang. Hindi ka naman nahuli. Para sa akin, 5 araw na ngayon. Sabi ni Abigail sa kanya, Kuya Kindstone, maaari mo bang idikit ang singsing mo sa akin at tuparin ang ating pangako? Lumapit si Ethan sa nanghihinang babae, ipinakita ang kanyang kumikislap na thunder ring. Hindi makakita si Abigail, ngunit ang tunog na umabot sa kanyang pandinig ay nagpangiti sa kanya, Kuya Kindstone, alam kong nakokonsensya ka, pero hindi mo kasalanan iyon. Naniniwala akong nalinlang ka rin ng kanilang mga pukana tulad ng pagkalinlang namin sa kanilang pagtambang. Hindi kita masisisi. Sinabi pa nga nila na pumunta sila para patayin ako para sa iyo. Masaya ako. Pinatutunayan nito na pinakamahalaga sa akin si Kuya Kindstone kaya binibigyan nila ng pansin ang isang babaeng tulad ko. Hinigpitin ni Ethan ang kanyang mga kamay at natahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit. Kapatid na Trent, ayaw mo rin bang hawakan ang mga singsing? Ano pang hinihintay mo? Wala na akong masyadong oras. Hinahangad ko pa ring marinig ang pagkislap ng ating 3 singsing. Ngumiti si Abigail kay Trent. Nilamon ng kalungkutan ang puso ni Trent, umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata habang iniabot niya ang kanyang singsing sa 2 pa. Ang 3 thunder rings ay nagpakawala ng isang maliwanag na liwanag at matinding kaluskos. Pinaikit ni Abigail ang kanyang mga mata, nang may kapayapaan, sana ay makabalik tayo sa mga panahong iyon sa Beastland Mountain Range. Lumayo ang kamay ni Abigail. Wala na siya. Ngunit walang sakit o panghihinayang sa kanyang maputlang mukha. Imposible para sa sinong namatay dahil sa isang nakakalat na kaluluwa na magpakita ng ganoong ekspresyon. Dahil ang sakit ng pagpunit-punit ng kaluluwa ng isang tao ay magpapabago sa kanilang mukha at magiging isang nakakatakot na mukha. Pero hindi si Abigail, kuntento lang siya. Maging sina Conrad, Winfred at Raisin sa kabila ng National Elemental Stone ay nagpakita ng reaksyon. Hindi pa sila nakakita ng ganito kadal-isay at inosenteng babae. Isang tunay na kawalan para sa kanya ang dumanas ng ganito karumal-dumal na kamatayan. Bumantong hininga si Conrad, hindi nakakapagtaka na ang bata ay labis na naantig sa batang ito. Siya ay isang tunay na pambihira. Ang isang masamang kaluluwa ay laging maghahanap ng mga dalisay na kaluluwa na masasandalan para sa ginhawa. Ngunit kapag umalis na ang dalisay na kaluluwa, ang masamang kaluluwa ay masusumpungan ang sarili na nag-iisa at nababaliw. Walang makakapigil dito. Hinaplos ni Winfred ang kanyang balbas. Ang kanyang buntong hininga ay nagpapakita ng habag, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Malamig siyang tiningnan ni Conrad, Sir Leng, kapag nakikipaglaro ka sa isang galit na halimaw, mag-ingat ka na huwag mong masugitan ang iyong sarili.
Hahaha, ayos lang punong ministro. Ang pinakakinatatakutan ay ang mga malamig at mapagkunwaring halimaw. Samantalang ang mga mabangis ay mga mababanges na hayop lamang, madaling hawakan. Nagpakita si Winfred ng isang tusong ngiti. Umiling si Conrad at bumantong hininga habang nakatingin kay Ethan. Bata, paano ka ba nabibighani ng ganoon kadali sa mga laro nila? Natigilan ang pinuno ng angkan ng Baker at ang patriarka habang pinapanood si Abby na umalis sa mundong ito. Nagmadaling tumulong si Andrea, bagamat labis pa rin siyang nabibigatan. Umiyak sina Rohan at Linden sa tabi ni Abby. Hinihingal si Trent, namumula ang mga mata, at nakakuyom ang kanyang espada. Ethan, hinihintay ka ni Quinley sa labasan ng lupa. Sabay-sabay tayong maghayganti kay Abby. Pagpapakamatay iyan. Papasok ka sa isang patibong. Narito ang labasan sa tubig at maaari tayong manalo sa esoteric debate basta't bumalik tayo sa Dragon Cloud City. Hindi kailanman inalis ni Ethan ang tingin kay Abigail. Kalmado siya, ang kanyang mga mata ay parang walang katapusang bangin. Pumutok ang ugat sa noo ni Trent at tinitigan niya ito ng masama. Bastos, iyon lang ba ang sasabihin mo? Namatay si Abby dahil sa iyo at iyon lang ang naiisip mo. Isa ka bang hayop na malamig ang dugo? Ganoon talaga ako. Hindi mo pa ba naiisip yan? Walang emosyong sabi ni Ethan, ang layunin ko ay manalo sa esoteric debate. Hindi mahalaga ang halaga ng tao. Ang pagpasok sa Beast King Mountain ay nangangahulugan na isinaalang-alang mo ang panganib ng kamatayan. Walang sino man ang maaari mong sisihin sa mga pagpiling gagawin mo. Bastos. Napatalon si Ethan sa hagupit ni Trent habang sumisigaw, wala akong pakialam kung paano mo tretuhin ang iba, pero namatay si Abby dahil sa iyo. Bumangon si Ethan, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang tono ay kasing manhid ng dati. Tulad ng sinabi ko, pagkatapos mong pumunta sa Beast King Mountain, wala ka ng ibang dapat sisihin sa iyong kapalaran. Pero ang babaeng ito, hindi dapat pumunta. Masyado siyang mahina. Nanginginig si Trent, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa uhaw sa dugo. Tiningnan ni Clara at ng kanyang mga kasama si Ethan nang may matinding paninisi at pagsisi. Patay na ba ang lalaking ito sa loob? Paano niya nagagawang magsalita ng ganito kalpit, ngayon na lang? Si Aaron lang ang tumango, tama si Brother Kindstone. Ang esoteric debate ay puno ng panganib at walang makakagarantiya ng kaligtasan ng isang tao. Ang pangunahing prioridad ay hindi nagbabago, ang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Brother Kindstone, narinig kong inagaw mo ang pang-apat na Brimang Sacred Peel. Huwag mong kalimutan ang iyong mga kapatid at iwan mo rin kami ng isa. Gagawin ko. Tumango si Ethan. Swoosh! Tama na si Trent, tumindi ang kanyang intensyong pumatay, namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang espada ay tumusok kay Ethan, bastos. Alam kong pangaliw lang ito. Inihagis mo kami bilang pain habang hinahanap mo ang Brimang Sacred Peel. Napatay mo si Abby. Ano? Iyan ay, siyam na anyo ng flow ang space. Tumigil ka, Trent. Iniyakan siya ni Troy sa takot. Para magamit niya ang 9 forms ng flowing space kay Ethan, determinado siyang patayin ito. Malapit sila na parang magkapatid, paano nangyari ito? Huli na siya. Sinugod ni Trent si Ethan, na napahiga na lamang sa lupa. Nang ang espada ay sumalubong sa kanya, isang kislap lamang ng gininto ang liwanag mula sa kanyang mga mata ang nagpawala nito. Pagkatapos ay sumulpot siya sa likuran ni Trent at tinamaan ang leeg nito. Boom! Nakahiga si Trent sa isang metrong lapad na butas, nilalamig. Halata ang gulat sa mukha ng lahat. Alam nila ang kapangyarihan ni Ethan, ngunit ang marinig at makita ito mismo ay dalawang magkaibang bagay. Ang pangalawang batang Panginoon ng Sword Marquis Abode ay tinamaan sa isang suntok. Ikinuyom ni Troy ang kanyang mga kamay, kapatid na Kindstone, patawarin mo sana ang pabaya kong kapatid. Hindi na kailangan. Aalis na kami. Kumislap ang kamay ni Ethan at dalawang asul na kristal ang bumaon sa butas ng labasan. Ang labasan ng tubig ay naglabas ng isang maliwanag na haligi patungo sa kalangitan. Itinuro ni Ethan, bukas na ang array, tara na. Sa paanyaya ni Ethan, nakahinga ng maluwag sina Troy at ang iba pa. Binuhat niya ang kanyang kapatid, habang si Rohan naman ay kinuha ang katawan ng kanyang kapatid. Dumaan sila sa liwanag at nakarating sa Dragon Cloud City. Sa pamilyar na tanawin, lahat sila ay nakahinga ng maluwag na parang nakatakas sa impyerno.
Ngumiti si Conrad, Sir Leng, sa hitsura nito, hindi naman nababaliw ang mabangis na halimaw. Sa katunayan, hinarap niya ang lahat ng may labis na kahanahon. Kumunot ang noo ni Winford habang ang kanyang mga mata ay nagdududa, mali ba ako? Lumapit si Clara kay Ethan, ngunit hindi dumaan sa labasan. Ethan, nagkamali ako tungkol sa iyo. Ang isang malamig at walang awa na lalaking tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng isang babae. Nakatayo lang doon si Ethan. Mahal, ikaw. Napailing si Darcy sa pagkadismaya at saka umalis din. Bumantong hininga lang ang grupo ni Wena bago sumunod. Sila ang mga nanalo, ngunit walang sino man ang nakaramdam ng pagkapanalo. Ang laganap na damdamin ay malungkot at walang pag-asa. Si Clara na lang ang natitira. Naglakad siya papunta sa hanay nang hindi man lang ito nilingon. Ngunit nang makita niya ang mamantsa ng dugo sa lupa ay natigilan siya. Nang mas malapitan niyang tingnan, nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay ni Ethan, bumaon ang mga kuko niya sa kanyang laman at umaagos ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Taglay ni Ethan ang diamond body. Anong klaseng kapangyarihan ang ginamit niya para saktan ang sarili niya? Sumigaw si Clara, Ethan, ikaw. Pero itinulak siya ni Ethan palabas ng haligi at natagpuan niya ang sarili pabalik sa Dragon Cloud City. Nag-aalala ng husto si Clara ngayon, habang nakatingin sa tubig na pambansang elemental na bato. Sinigawan niya ang malamig na si Ethan na nasa kabilang panig ng belo, Ethan, anong ginagawa mo? Sayang at one way lang gumagana ang array. Walang nakakaintindi sa pagsabog ng galit ng Panginoon ng edifice na drifting flowers, bakit siya ganoon na lang kalungkot? Gayunpaman, agad itong nilinaw. Hinailan ni Ethan ang mga susi at itinapon ang mga ito. Kumalat ang kanyang duguan ng mga kamay, nanginginig ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mga mata habang kumakalat ang kidlat. Ang tanging narinig ay ang kanyang ungol, Abby. Matagal nang pinipigilan ang galit at ngayon ay nilalamon na nito ang kanyang isipan. 312. Umikot sa kanya ang kidlat na parang mga ahas. Suot niya ang isang baluti na kumikislap-kislap na lila. Namumula ang mga mata ni Ethan habang umuungal siya sa langit. Isa-isang lumabas ang kanyang mga ugat mula sa kanyang balat na nagbabantang sumabog. Kasabay ng matatalas na pakpak ng kidlat na umaabot ng 1 metro sa bawat direksyon na nagpapataas ng output ng kidlat, ang 100 metro sa paligid niya ay nadorog. Si Ethan ngayon ay ang avatar ng isang Diyos ng demonyo, na determinadong magkalat ng kaguluhan at pagpatay. At ang nakakatakot na mukha na iyon ay nabaluktot ng husto, kahit ang mga manunood na nanunood sa kabila ng belo ay nakaramdam ng panghihina sa kanilang mga tuhod. Maging ang mga eksperto sa Profound Heaven ng 7 bahay ay nanginginig sa makapangyarihang palabas. Hinampis ni Clara ang pambansang elemental na bato habang tinatawag ang pangalan nito habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, katibayan ng sakit sa kanyang puso. Mali sila tungkol sa kanya. Siya ang pinakanasaktan sa pagpanaw ni Abigail. Pinili niyang pigilin ang kanyang kalungkutan, dalhin silang lahat sa ligtas na lugar bago pumunta upang patayin si Quinley. Nasasakal si Andrea sa emosyon nang makitang nabaliw si Ethan sa sakit ng pagkawala. Nagulat si Dexter, hindi ko pa nakitang nawala ng kontrol ng ganito si Kuya Kindstone. Tumanggaw si Kapitan Peyton, maputi ang kanyang mga buko-buko. Si Ethan ay palaging matalino at mahinahon, isang hindi matitinag na bundok tulad ng isang tunay na pinuno. Ngayon niya lang napagtanto na ang kanilang matatag at determinadong kaitiwala na si Kindstone ay may kahinaan. Ang mga alulong at balingkinitang mukha ni Ethan ay pumukaw ng tahimik na pag-iyak mula sa angkan ng Larson. Anong sakit, anong pahirap ang tiniis ng kanyang puso para magpakita siya ng ganitong kalungkutan. Bumaling ang buong angkan ng Larson sa Regent Estate. Sa unang pagkakataon, ang maliit at bahagyang pangalawang uring angkan na ito ay nakatingin sa pinuno ng 7 bahay ng may uhaw sa labanan. Kumislap ang mga mata ni Dexter habang pinagmamasdan sina Timothy at Winford. Nag-aalab ang kanilang galit, wala nang ibang hinangad kundi ang alisin ang dalawa sa mundong ito. Hindi alintana ang mga tingin sa kanya ng mga langgam, ngumiti si Winford, punong ministro, ang sinasabi mo ba? Ang isang bayani ay laging nahuhulog sa prinsesa. Hindi ko inaasahan na ang isang maingat na bata ay mabibitag sa ganitong klise. Nakakahiya talaga. Bumantong hininga si Conrad.
Tumawa si Winford dahil sa kanyang pagiging paranoid, sa kanyang pusong patay, ang isang taong hindi dapat magkaroon ng kahinaan ay mawawala ng malay sa pinakasimpleng paraan. Ang mga taong emosyonal ay may normal na reaksyon kapag sila ay nasa sabik. Habang ang mga patay sa loob, ang pinakamaliit na kislap ay maaaring magpasiklab at magpabagsak sa kanila mula sa loob. Walang magawang tumango si Conrad. Unggoy, hindi mo naman kayang labanan ang matandang Zorro. Quinley, akin ang buhay mo. Ang ungol ni Ethan ang pumutol sa kanilang pagmumuni-muni at maging ang mga sigaw ni Clara ay tumigil. Nakita nila siyang tumilapon sa kalangitan at nawala siya pagkaraan ng ilang segundo. Ethan, huwag kang umalis. Alam mong isa itong patibong. Hinampis ni Clara ang National Elemental Stone habang umiiyak ng paos. Ngunit hindi kayang tagusan ng kanyang boses ang tabing. Hindi titigil si Ethan kahit marinig niya ito. Matagal na siyang lampas sa puntong wala nang balikan. Pinipiga ng kanyang emosyon ang kanyang puso at ang kabaliwan ang tanging senyales na nagpapakita ng kanyang pinagdadaanan. Iisa lamang ang kanyang iniisip na pinapagana ng kanyang panloob na kaguluhan. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagpunit ng ulo ni Quinley mula sa kanyang balikat bilang pag-aalay kay Abby. Matagal nang wala si Clara habang umiiyak at sumisigaw. Niyakap siya ng lola, anak, ginagawa niya ito para sa ibang babae, hindi para sa iyo. Bakit ka? Lola. Tiningnan siya ni Clara habang umiiyak, hindi ba't sinabi mong malamig at walang awa siya? Paano siya nagbago? Nako. Nawala ng masabi si Lola. Paano ko malalaman? Hindi ako anino niya. Kailangan niyang aminin na kahit siya na nagpalaki ng 3 henerasyon ng mga nakatatanda sa Drifting Flowers edifices, ay hindi napansin ang matinding pagmamahal ni Ethan sa isang tao. Bumantong hininga, umiling si Lola. Pumikit si Clara at sinabing, alam kong tama ang desisyon ko noon. Gulat na tumango si Lola nang walang magawa, marahil. Gusto mo ba siyang iligtas? Isang matandang boses ang tumusok sa tenga ni Clara. Lumingon si Clara sa direksyon ng boses, hindi mo kailangang magsalita. Kung determinado kang iligtas siya, pumunta ka sa akin sa kagubatan 30 milya ang layo mula rito. Pero bilasan mo, baka magsara ang bintana. 2 oras na lang ang natitira sa kanya. Nanginginig na humiwalay si Clara sa yakap ni Lola at lumipad palayo. Natigilan si Lola, ngunit ang naiinip na boses ni Clara ang sumunod na narinig, Lola, may gagawin ako. Babalik ako agad. Kumunat ang noo ni Lola. Alam niya ang lahat pagdating sa Drifting Flowers edifice. Ano kaya ang gagawin ni Clara? Pero sapat ang tiwala niya rito para hindi niya questionin ang mga motibo nito. Nang hamupa ang ingay at umalis si Ethan sa labasan ng tubig, lahat ay napalingon sa pambansang elemental na bato ng lupa. Matagal nang naghihintay doon si Queenie, tinitipon ang kanyang mga tauhan, naghihintay sa kanyang inaasam. Nakatatandang batang Panginoon, sigurado ka bang mahuhulog ang punk sa isang napakahirap at halatang bitag na ito? Ngayon ko lang nakitang umaandar ang labasan ng tubig. Hindi ba't mas makabubuti para sa kanila na umalis papuntang Dragon Cloud City dala ang 4 na Brimong Sacred Pills? Bumantong hininga si Lucian habang tinatangkang tumambang sa 10,000 kalalakihan, kung wala kang gamot o kung wala kang panalo sa esoteric debate, matatalo talaga tayo sa pagkakataong ito. Tumango ang dalawa pa. Kinukutya sila ni Quinley, hay nako, mga hanggal na walang alam. Binigyang diin ko na kung ano ang pangunahing layunin natin. Hanggat nabubuhay si Ethan, wala nang iba pang mahalaga. At higit sa lahat, hindi kailanman nagkakamali si Serling. Maaaring bumalik ang iba, ngunit hindi si Ethan. Maghintay at tingnan natin. Yumoko ang 3. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa panig ni Ethan, ngunit malinaw sa mga manunood ang isang bagay. Papunta na si Ethan sa labasan ng lupa. Magalang silang nakatingin kay Winford na nakatayo kasama ng mga miyembro ng Regent Estate. Tulad ng inaasahan sa mga pukana ng unwanted controver. Maging si Demon Archon Ethan ay natukso rito. Siya talaga ang pantas ng imperyo. Nakatitig si Winford sa lahat, habang itinutuwid ang kanyang balbas sa pagmamalaki. Pakiramdam niya ay nalampasan na ng kanyang kaluwalhatian kahit ang kay Conrad. Ngunit hindi ito pinansin ng huli, ang mga mata ay nakatuon sa National Elemental Stone, nag-iisip.
Lumipas ang isang araw at si Quinley ay tahimik pa ring nakaupo bago lumabas ang mundo. Tinakot ng bigla ang kulog ang mga ibong nasa daan nito. Ang nagngangalit at pabago-bagong kapangyarihan ay nagbanta na durugan ang lahat. Iminulat ni Quinley ang kanyang mga mata at ngumiti habang nakatingin sa malayo, hahaha, sa wakas. Baron, Lucian, Alfred, humanda kayo. Hindi natin siya maaaring hayaang makatakas. Naiintindihan ko. Pinagsalikop ng tatlo ang kanilang mga kamay, at naglaho sa mga puno. Kasabay ng pagbagsak ng liwanag, nagpakita ang isang kakilakilabot na mukha. Ang mga mata ni Ethan ay walang ibang nakikita kundi ang pagkauhaw sa dugo sa puntong ito. Tuwang-tuwa si Quinley. Ang kanyang presensya rito ay nagpatunay na gumana ang plano, hahaha, Ethan, akala ko dati ay mayroon kang parehong maharlikang anyo tulad ko. Bakit ka puno ng emosyon, paano ka nakayuko ng ganito kababa? Ngayon nakikita ko na ako lang ang karapat-dapat maging hari rito. Quinley, akin ang buhay mo. Umungol si Ethan, sabay itinapon ang sarili kay Quinley. Ngumisi si Quinley, tanging mga hari lamang ang karapat-dapat sa aking atensyon. Tatlong sigaw ang sumunod sa kanyang mga salita at isang baha ng mga tao ang dumating mula sa lahat ng direksyon, mahigit 10,000. Mayroong daan-daang eksperto ng Profound Heaven na nangunguna sa pagsalakay, na may hawak na mga sandatang espiritual ng ika-4 na baitang na may tanging layunin na batasin ang kanyang diamond body. Umungol si Ethan, lumayas kayo, mga langgam. Kumalat sa lahat ang boses niya na pinapagana ng kanyang intensyon, ngunit isa na namang intensyon ang kanyang nakasalubong habang naglalakbay. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nagkakansela ang dalawang balak. Anlaki ang mga mata ni Quinley. Hindi niya inakalang kaya ni Ethan na malampasan siya sa lakas ng kanyang kaluluwa. Pero sinigurado niyang natakpan ito ng pangungutya, Humph, hindi mo magagamit ang intent hanggat nandito ako. Nakapikit, hindi pa rin natitinag si Ethan. Kung hindi matuloy ang madaling paraan, kailangan niya silang patayin sa mahirap na paraan. Bumili si Ethan at nakipag-ugnayan sa 10,000 hukbo ng kalalakihan. 10 espiritual na sandata ang bumagsak kay Ethan, na para bang tinatamaan ng bala ng kanyan sa bawat pagkakataon. Maging si Lucian at ang dalawa niyang kakampi ay mukhang nagulat sa pagsalakay. Kahit isang eksperto sa Radiant Stage ay hindi makakataka sa mga suntok ng 10 eksperto sa Profound Heaven na sabay-sabay na dumarating. Mapupudpud sila. Talagang nawalan na ng gana si Ethan na sumugod ng harapan. Ang mga manunood sa kabilang buhay ay may parehong opinyon. Sa wakas ay napagtanto nila ang nakapandidiring pagkakaiba sa pagitan ng isang kalkuladong halimaw at isang baliw. Nawalan na ng katwiran si Ethan, ng lahat ng pagpipigil, ngunit gaano man siya kalakas, babagsak pa rin siya laban sa isang hukbo. Nag-aalalang nanunood sina Andrea at ang iba pa. Ang sumunod na nangyari ay higit pa sa kanilang pinapangarap, maging ang Regent Estate ay natamba. Akala ko nasabi ko na sa iyo. Umalis kayo sa harapan ko, mga insekto. Kasunod ng kanyang dagandong, binalot ng lilang liwanag ang kanyang katawan at sa ilalim ng gulat na panunood ng mga manunood, gumalaw siya na parang buhawi habang nakabuka ang kanyang mga pakpak. Whoosh! Tinamaan ng atake ang metal at laman. 10 eksperto sa Profound Heaven at ang kanilang mga espiritual na sandata ang nahati bago pa man sila makalapit. Ang mga pakpak ng kidlat na nababalot ng lilang kidlat ang siyang sukdulang sandatang pamatay. 313. Gulat na gulat. Napanganga ang lahat ng nanunood, walang exception. Sigurado si Winford na hindi kayang isama ni Ethan ang ilang dosenang eksperto ng Profound Heaven, pero hindi niya inakalang mamamatay sila agad. Kahit isang eksperto sa Radiant Stage na selyado ang intent ay hindi kayang gawin ito. At gayon pa man. Tumahimik ang tingin ni Winford, gayon din ang kanyang pagkunot ng noo, alam kong itinatago ng bata ang kanyang lakas. Ngayon ay nakita na natin ang kanyang limitasyon. Nanliit ang mga mata ni Troy, humigpit ang kamay na nakahawak sa hawakan. Hanggang ngayon, nakikita niya si Ethan bilang isang madaling pantirya upang hamanin at paunlarin ang kanyang sarili, para lamang matuklasan na ang lalaking ito ay isang mas malaking layunin kaysa kay Quinley. Ang baliw na pagpatay ni Ethan ay parang pagpatay ng isang malupit na pinuno, niyuyurakan ang lahat ng humaharang sa kanyang daan.
Ang madyugo at nakapangangilabot na labanan ay nagpakulo ng dugo kahit sa panatikong ito sa pakikipaglaban. Lubos niya itong pinagsisisihan ngayon. Bakit hindi na lang siya nagtagal sa Beast King Mountain? Dapat ay kasama niya sana sa pakikipaglaban si Ethan ngayon para makuha ang kanyang takdang oras ng pagpatay. Gumalaw ang kilay ni Quinley. Hindi sinunod ni Ethan ang kanyang mga inaasahan dahil ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay kayang hiwain ang mga sandatang espiritual ng ikaapat na baitang na parang mantikilya. Sa paghakbang pa, hindi naman ganoon kalaki ang kutob na kayang tumagos ng mga pakpak na iyon sa sarili niyang matigas na katawan. Atake. Ang agarang pagkamatay ng 12 ng mga eksperto sa Profound Heaven ay nagdulot ng takot sa iba, ngunit naroon si Quinley upang siguraduhin wala silang gagawin para patayin siya. Sa isang iglap, walang nakakaalam ng gagawin. Habang ang iba ay nasa isang palaisipan tungkol sa kanilang literal na pag-iral, si Ethan ay walang ganoong pag-aalinlangan. Sumabak siya sa labanan, ikinakaway ang kanyang mga pakpak at kamao sa lahat ng direksyon. Bam! Ilang dosenang eksperto sa Profound Heaven ang sumubok at pumutol sa gitna. Hindi rin naman tamad si Ethan sa pagsuntok sa dibdib ng dalawa pang iba na patuloy pa ring tumitibok ang puso. Sumipsip siya, nagpakawalan ng dugo at dugo sa paligid, habang ang dalawang dekorasyon, sa kanyang mga braso ay sumabog. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing brutal at kasing pula ng noong sinimulan niya ang madugong kaguluhang ito. Ang mga ito ay parang bintana sa kanyang puso, na ngayon ay nilalamon ng pagpatay. Nang inig ang mga binti ng iba, ang kanilang mga puso ay nanginginig sa takot. Si Ethan ay ang mismong personifikasyon ng isang mabangis na halimaw, pumapatay kahit sino pa ang hamarang sa kanyang daan. Ang ilan na biglang tumakbo para sa kanilang buhay ay mabilis na naabutan at pinatay ng walang parusa. Sa sandaling ito, nalampasan ng katapangan ang takot at lahat ay dumating sa iisang conclusion. Dahil nakatakda silang mamatay sa alinmang paraan, mas gugustuhin nilang mamatay sa pakikipaglaban. Dumagsa sila sa kanya na parang baha, habang ang uhaw sa pagpatay sa mga mata ni Ethan ay lalong lumalaki. Nakangiting sabi ni Quinley, sa wakas ay naiintindihan ko na ang sinasabi ni Sir Leng. Ang payapang si Ethan ay hindi kailanman sasali sa walang kabuluhang pagpatay, na nagpapalaganap ng puot sa lahat kundi gagawa ng mga taktika ng pananakot. Maaaring 10,000 tayo ngunit ang mga nakikipaglaban ay iilan lamang. Ngunit dahil ang kanyang isipan ay nababalot ng galit, pinilit niya ang lahat na huwag makakita ng takas sa kamatayan, baka siya ay mapatay nila. Lubos niyang napukaw ang kanilang pangangalaga sa sarili. Ang paghihiganti ay nakatanim ng malalim sa kanyang isipan kaya hindi na siya kinatatakutan, hahaha. Henyo ang panganay na batang Panginoon. Hindi na natin kakailang ganing makialam pa ngayon. Maya-maya pa ay mamamatay din ang punk na yan, lalamunan ng ating 10,000 tauhan. Natatawang sabi ni Lucian at nag-thumbs up. Tinabig siya ni Quinley, hindi naman. Ganoon lang talaga ang mga langgam. Hindi nila kailanman masisira ang buhay niya. Ang tanging gamit lang nila ay ang sirain ang tibay ni Ethan at ipakita ang anumang mapanghimasok na alas na nakatago niya. Ako ang bahala sa pagpatay sa demonyong ito. Walang ibang karapat-dapat, kahit kayong tatlo. Nagkatinginan ang tatlo, ang kanilang mga puso ay puno ng kawalang kasiyahan at galit, ngunit walang gumanti. Kung babalikan ang kasagsagan ng pagpatay, natuklasang nakamit ni Ethan ang tagumpay sa daan-daang eksperto. Tumango ang tatlo sa loob-loob. May punto ang panganay na batang Panginoon. Nagwala na ang halimaw pero wala pa rin tayong laban sa kanya. Kung gayon, oras na para dagdagan natin ang hamon. Ay activate ang 36 na array na iyan. Pinanood ni Quinley ang pagpatay ng may malamig at walang emosyong mga mata. Nagbigay ng hudyat si Baron sa mga nagtatago sa kagubatan. Nagkumpas ang mga kamay ng mga lalaki at binalot ng maliwanag na liwanag ang larangan ng digmaan. Si Ethan, na tanging pula lamang ang nakikita sa harap niya, ay biglang natigilan at nanghina ang kanyang mga tuhod. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang kulay pilak na liwanag, isang meteor array. Sinabi sa kanya ni Ethan na isa itong array ng mga nasa unang baitang, na nagbibigay sa kanya ng presyon at naghihigpit sa kanyang mga galaw. Kaya niyang durugin ang isang mababang uri ng hanay gamit lamang ang kanyang yuan chi.
Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin kapag inaatake mula sa lahat ng panig ng walang katapusang alon ng mga kalaban. Ang mga eksperto sa Profound Heaven na may hawak na mga espiritual na sandata ay naghihintay para sa gininto ang pagkakataong ito at sinaksak siya. 12 sa kanila ang piniling puntiryahin ang lightning wings. Dahil nakapako sa lupa ang mga pakpak ng kidlat, siya ay parang isang kordero na papunta sa katayan. Hihihi, akin na ang ulo ng soaring demonic dragon. Isang nasasabik na eksperto sa Profound Heaven ang nakakita ng walang katapusang kaluwalhatian na abot kamay. Ngunit may isang sumpa na nagmula sa likuran, huwag kang maging sakam. Manatili sa plano at pigilan ang kanyang mga pakpak. Anumang pagkakamali ngayon ay magdulot ng puot sa iyo ng panganay na batang Panginoon. Nanginginig na nagising ang lalaki mula sa kanyang pagmumuni-muni, lumipat mula sa ulo hanggang sa mga pakpak ni Ethan. Ang mga manunood sa kabila ng belo ay sumisigaw sa gulat, habang si Andrea ay pinagpapawisan ng maraming balde sa pag-aalala. Kailangan lang nilang mahuli si Ethan at kapag siya ay maamo at walang magawa, aatake ang dagat ng mga tao at tatapusin ang trabaho. Ngumiti si Timothy, Sir Leng, mas masasaktan ang Punk kung hindi man tuluyang mapatay. Sino ang nakakaalam? Sa palagay ko ang kanyang huling pagpanaw ay nasa kamay ng panganay na batang Panginoon. Umiling si Winford. Sumanghal si Timothy, hindi ba't ibibigay niya ng lahat ng karangalan? Whoosh! 10 sandatang espiritual ng mga nasa ika-4 na baitang ang paparating para sa ulo ni Ethan. Kahit si Ethan ay hindi kayang tiisin iyon. Ngunit ang lalaking tinutukoy ay mayroon ding parehong uhaw sa dugong tingin, hindi napansin ang mga payat na payaso at ang kanilang mga panlilinlang. Habang papalapit ang mga espiritual na sandata, namumulaklak ang kagalakan sa mga mukha ng lahat. Noon din, ang kanang mata ni Ethan ay nagningning na may gininto ang halo. Banal na mata ng kawalang hanggan, unang yugto, pagbabago. Whoosh! Lahat ng espiritual na sandata ay naglaho ng walang bakas, para lamang lumitaw 1 milya ang layo, sa kung saan sa kagubatan. Natigilan silang lahat sa gulat. Malapit na sana nilang wakasan ang halimaw, ngunit nawala ang kanilang mga sandata. Paano natin siya papatayin ngayon? Hindi ba tayo mamamatay na lang? Salamat sa Diyos, nasa meteor array pa rin ang halimaw at makakabunot na tayo pabalik. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanilang ginhawa, nang muling sumabog ang lilang kidlat mula sa kanyang katawan. Isang malakas na pagsabog ang nag-anunsyo ng pagkawasak ng hanay sa ilalim niya pati na rin ang mga duguan at maruruming piraso ng mga eksperto ng Profound Heaven na lumilipad kung saan-saan. Nagkunwaring tumayo si Ethan at, nang walang paunang salita, ipinagpatuloy ang sulo-salo ng katayan. Sa pagkakataong ito lamang, ang lilang kidlat ay nagsilbing panangga na 3 metro sa paligid niya. Ang mga kapus-palad na hindi nakaiwas sa panganib ay tuluyang natamba sa pamamagitan ng puwersa, sa isang kamangha-manghang paraan ng madugong pag-ulan at dugo. Maging ang mga nakatagong hanay sa paligid niya ay pinasabog ng mas maaga kaysa sa kanilang panahon. Walang pagsisising sinakmal ng lilang kidlat ang sinuman at kahit ano. Matagal nang sumusugod si Ethan. Hindi na niya kailangang gumawa ng marami pang iba dahil winasak ng kalasag ang lahat. Sa loob lamang ng 15 minuto, umabot na sa 4 na numero ang bilang ng mga namatay, at marami sa mga biktima ang nagkalat sa kung saan-saan. Ang iba ay umiwas sa takot, ayaw humarap sa kanya at subukan ang kanyang kalamangan. Ngayon, kahit habulin sila ni Ethan, tatakas pa rin sila. Noong unang pagkakataon na nagtiwala sila sa mga taktika ng alon ng tao at may kaunting pag-asa na madaig ang mabangis na nilalang. Samantalang ngayon, ang ideyang iyon ay literal na nabura, kitang-kita sa mga biktimang natama ng bala habang sinusubukan nila ang kalasag ng kidlat para lamang mamatay ng kakila-kilabot bago pa man nila ito maabot. Paano mo lalabanan iyon? Lumalakas ang tapang ng isang lalaki kapag nakikipaglaban sa malalakas na kalaban. Ngunit sa kaso ni Ethan, ang lalaki ay hindi matitinag, at ang takot ay agad na nag-ugat. Ang larangan ng digmaan ay naging dahilan upang si Ethan ay humahabol at tumakas at maging ang mga walang kapangyarihang target. Walang makakapidyo sa kanya. Basang-basa ng pawis si Baron, ngayon ay napagtanto niya ang kalunos-lunos at nakamamatay na lawak ng lilang kidlat ni Ethan. Mas malala pa ito kaysa sa kanyang lason. Sa ganitong mga sitwasyon, nagbago ang sitwasyon.
Sila ang kasama ng hukbo, ngunit sila pa rin ang nauwi sa pagkatay. Nagpanik si Lucian, nakatatandang batang Panginoon, kakaiba ang nilalang na yan. Malapit nang mawala ang 10,000 sundalo natin kung wala tayong gagawin. Hindi pa kasama rito ang buong angkan at mga pinuno ng bahay ng Dragon Cloud City na nanunood sa atin. Matagal na tayong nagbabalak na mahuli ang isang tao at kung hindi pa rin natin siya kayang harapin, magiging tampulan tayo ng katatawanan ng imperyo. Alam ko. Hindi mo na kailangan ipaalala sa akin. Pinutol siya ng senggal ni Quinley. Kumislap ang kanyang mga mata sa kalupitan habang humahakbang siya, hindi ko inakalang kailangan kong pumasok ng ganito kaga. Talagang napapaligiran ako ng basura. 314. Pinanood ng mga tao ang pag-agos ng National Elemental Stone sa lupa dahil man sa takot o pagkabigla. Ang ilan ay labis na natigilan at hindi makapag-react. Naglakas loob si Ethan na harapin ang 1,000 lalaki ng mag-isa at pinatay sila ng pabigla-bigla na parang isang tunay na Diyos ng demonyo. Matagal na itong lampas sa puntong hindi na makakapagpahinga ang mga matatanda sa mga bahay. Si Jackson ng Veiled Dragon Pavilion ang pinaka-naapektuhan. Ang sandatang pamatay tao ni Ethan ay walang iba kundi ang lilang kidlat mula sa kanyang mata. Bagamat hindi maaaring mas malaki ang pagkakaiba. Ang lilang kidlat ni Ethan ay napakalakas kaya ginamit niya ito bilang baluti at ang kailangan na lang niyang gawin ay tumakbo patungo sa kalaban ng walang kalaban-laban. Walang ibang nagawa ang kalaban kundi ang tumakas dahil hindi niya kayang makayanan ang ganitong mapanirang puwersa. Ang matayog na figure, na puno ng sigasig sa kanyang walang habas na pagpatay ay palihim na nagpasigaw sa tuwa ang mga manunood. Isang partikular na baliw na panatiko sa pakikipaglaban ang nakaramdam ng kabaligtaran. Matagal nang nanginginig si Troy sa sigasig at diwa ng pakikipaglaban. Swoosh! Isang liwanag ang nagbalita ng pagbabalik ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang lola na may pag-aalala, "Clara, anong problema?" "Wala." Umiling si Clara, "Kumusta na siya?" Bumantong hininga si lola at humarap sa belo, "Tingnan mo mismo." Narinig ni Clara ang alulong ni Ethan habang sinugod niya ang 10,000 sundalo. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan sa mga lumilipad na paa, isang larawan na nakumpleto lamang sa simponya na ipinakita ng mga naghihirap na biktima. Ang mga matang namumula ay tila nag-aalis ng pag-asa sa sinumang kanilang madadatnan, na wala na sa mundong ito. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang isang Diyos ng kamatayan na pinakawalan sa mundong ito upang magkalat ng pagdurusa at sakit. Nadurog ang puso ni Clara sa sakit, kinakagat niya ang kanyang labi sa takot na umiyak, kahit na may mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Alam niya na ang baliw na si Ethan ay nasa matinding sakit at kalungkutan. Tingnan mo, sasali si Quinley. Sa sigaw na walang pangalan, lahat ay napalingon sa kahanga-hanga at makapangyarihang figure na sumusugod ng walang humpay patungo kay Ethan. Walang kahit isang tao roon ang hindi nakakilala sa mayabang na Panginoon ng Dragon na yumayanig sa langit. Pinasigla nito ang lahat ng nasa harapan. Ang dalawang pinakamalakas na henyo ng Titans ay naglalaban-laban. Sino ang mananalo? Sino ang magiging numero 1 angkan sa esoteric debate sa pagkakataong ito? Malapit na itong mahayag, habang nagbabanggaan ang mga dragon. Malinaw ang mga patakaran, ang unang makabalik sa Dragon Cloud City ang siyang kinoronahang kampyon. Bagamat alam ng lahat, lalo na ng mga bumalik, na isa lamang itong pagtakas, kaduwagan. Ang titulo ng numero 1 angkan ng Titans ay nakapatong sa mga balikat ng dalawang dragon na ito. Lumunok ng malalim, bawat isa ay nanunood ng pinakahihintay na labanan ng siglo ng may mga pusong kinakabahan. Hawak ni Troy ang hawakan ng espada ng mahigpit na halos pumuti ang kanyang kamay. Kumikinang ang kanyang mga mata habang ang kanyang pananabik ay umaapaw sa kanyang mga labi. Ang dalawang iyon ang mga layuning gusto niyang malampasan, ngunit kung sino ang pinakamagaling at pinakamalakas sa kanilang henerasyon ang mas mabigat na nasa isip niya. Ang labanang ito ang magpapasya kung sino ang magiging tunay niyang layunin. Ethan. Nabaliw si Ethan sa pagpatay sa anumang gumagalaw, labis na naubos ang kanyang dugo kaya't nawala siya sa paningin ng paligid. Doon niya narinig ang sigaw mula sa likuran.
Paglingon niya, nakita niya si Queen Lee na sumusugod at sumigaw, "Queen Lee, magbabayad ka gamit ang iyong buhay." Lumayo si Ethan sa mga langgam na iyon at sumugod patungo kay Queen Lee. Umurong ang lilang kidlat sa kanyang kamao nang siya ay tumama. Umungol din si Queen Lee, kumikinang na ginintoan at napapaligiran ng siyam na gininto ang dragon nang salubungin niya ang suntok na Imperial Tyrant Body Art. Boom! Ang nakakagulat na lakas ng mga suntok ay nagsalpukan. Isang gininto ang liwanag ang sumiklab at isang lilang kidlat ang sumabog kasabay ng pagguho ng lupa at pagyanig ng langit. Hindi na magkasundo ang mga kamao ni na Ethan at Queen Lee. Ngunit lalo lamang lumakas ang kanilang kapangyarihan, gumagala sa kanilang mga braso at naglalayong ayusin ang pagkakatabla. Nagtinginan sina Queen Lee at Ethan, walang sino man ang umatras. Ngunit ang biglaang pagsabog ay nagpatalsik sa kanilang dalawa pabalik ng 5 talampakan. Ang matinding pressure ay tumama sa larangan ng digmaan. Ang laganap na gininto ang liwanag kasama ang nagngangalit na lilang kidlat ay sinakmal ang sinumang kawawang diablo na tatawid sa kanyang dinarianan. Ang pagbagsak pa lamang ay nagnakaw na ng buhay ng 2,000 kawawang kaluluwa na naging mga laslas na laman at nakadagdag pa sa impyernong tanawing ito. Hinihingal, ang mga nakaligtas ay tumakas ng pinakamabilis na makakaya nila. Lumampa ito sa kayang unawain ng kanilang mahihinang isipan. Parang kamatayan ang umani sa kanila dahil sa shockwave. Kahit ang mga eksperto sa Profound Heaven ay hindi nakaligtas sa ganitong kalupit na kapalaran. Sa wakas ay napagtanto na nila, sa sarili nilang mga mata, kung ano talaga ang ibig sabihin ng agwat sa kapangyarihan. Alam ng mga eksperto sa Profound Heaven na kaya silang dalawa patayin gamit lang ang kanilang hinlalaki. Paano hahayaan ng langit na magkaroon ng ganitong mga halimaw? Labag ito sa natural na kaayusan. Ang mga nakatanggap ng buong bigat ng pagkabigla ay sa katunayan ay ang 6 dragons at 1 phoenix. Alam nila kung paano sila mas mataas ng 2 liga, ngunit walang nag-akala na magiging ganito katarik na bangin ang naghihiwalay sa kanila. May kutob silang kahit nasa Radiant Stage ay hindi sila magiging magkapareha. Naikuyom ni Troy ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya, ngunit bumaantong hininga sa huli, paano ko malalagpasan ang mga halimaw na ito? Sa unang pagkakataon, ang panatikong ito sa pakikipaglaban ay talagang nagreklamo tungkol sa sariling lakas. Ang ipinakitang lakas ni na Queen Lee at Ethan ay nag-iwan sa kanya ng lubos na kawalan ng kapangyarihan. Isang salungatan. Habang ang iba ay namangha sa ipinakitang kapangyarihan, tanging ang mga mata ni Jade Flute Divine Sword Levi lamang ang naningkit. Nagtago pa sila ng kaunting pagkamangha habang nakatingin kay Ethan. Ang intensyon ng emperador na guluhin ni Ethan si Queen Lee ay nagmula sa kanyang konseho. Gumawa siya ng maraming hakbang sa pagpapalam kay Ethan ng bawat aspeto ng mga katangian ni Queen Lee. Hindi magandang ideya na ang isang direktang sagupaan ay hindi dapat mangyari at kinailangan niyang umasa sa mga taktika upang makakuha ng kalamangan. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang panganib na kinaharap ni Ethan sa misyong ito. Ngunit sa huli, 5 taon lamang ang ginugol ng bata para maabot ang antas ng kalupitan na si Queen Lee. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Maaari pa niyang sabihin na si Ethan ang tunay na halimaw sa kanilang dalawa. 5 taon pa lamang ang nakalilipas, halos hindi natalo ni Ethan ang nakababatang kapatid ni Queen Lee na mas mahina. At narito na siya ngayon, kapantay ng isa pa niyang kapatid. Napakahirap intindihin kung gaano ito kabaliw. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang isang yugto ng agwat ng 2 halimaw sa cultivation. Kaya maaaring pantay ang dalawa ngayon, ngunit ang potensyal ni Ethan ay labis na nakahihigit kay Queen Lee. Mahirap unawain kung ano ang naghihintay sa hinaharap ng lalaki. Sa loob ng 5 taon, hindi, 3 taon lang, maaaring kaya ng panasan ni Ethan ang sahig gamit si Queen Lee. Nakakatawa ang mga ganoong posibilidad, kahit si Levi ay kinailangang mag-isip ng malalim. Malinaw na ngayon kung bakit walang pakialam ang bata nang tanggapin ang misyong ito. Tiwala siyang magtatagumpay. Hanggat makakalabas siyang buhay mula sa labanang ito, magiging numero 1 Panginoon siya ng Titans. Kahit ang 1,000 taong gulang na pamana ng Regent Estate ay hindi magiging kapaki-pakinabang, hahaha. Napabuntong hininga si Levi. Narating nina Winford at Timothy ang parehong kinatatakutang conclusion.
Si Ethan ay umabot na ngayon sa antas ng pinakamalaking banta sa kanilang listahan. Kailangan siyang pigilan anuman ang mangyari. Kayang-kaya ng magdulot ng kaguluhan ang bata, na magdudulot ng kaguluhan sa 7 bahay. Kung hahayaang lumaki pa ito kahit isang segundo, gaano man kalakas ang kuryenteng ilalabas ng 7 bahay, wala itong silbi. Tumigil si Quinley sa kanyang pagdudulas, at tumingin kay Ethan ng may pagtataka. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Isa ba sa mga kasamahan niya ang may kapangyarihang lumaban sa kanya? Sa ngayon, si Ethan ay naging isang tinak sa kanyang tagiliran dahil sa kanyang tuso at masasamang sining. Ngunit ang pag-aaway na ito ang nagpatunay na sila ay magkapantay. Isang katotohanang hindi pa niya handang tanggapin. Ang maharlika at maharlikang batang Panginoon ng Regent Estate na hindi kailanman naging kalaban sa buong buhay niya ay natagpuan na ngayon ang kanyang kalaban. Marahil ang taong aagaw sa kanya ng kanyang karapatan bilang mamuno. Isang malalim na pakiramdam ng panganib ang nag-ugat sa kanyang puso. Isang bagay na hindi pa nangyari noon. Lalo lamang nitong pinasigla ang kanyang pagkauhaw sa pagpatay ng umungal siya. Ethan, dapat kang mamatay ngayon. Quinley, bayaran mo ang buhay mo. Sigaw ni Ethan pabalik. Kumikislap ang kidlat habang sumusugod siya at ganoon din ang ginawa ni Quinley. Boom! Sumabog ang langit kasabay ng kidlat kasabay ng pagkasunog ng lupa. Ang dalawang puwersa ng kalikasan na nasa anyo ng mga body cultivator ay naglaban ng sunod-sunod. Pinunit ang mundo at nagkalat ang kamatayan. Ang bunga ng bawat pag-aaway ay parang isang bomba na sumalo sa mga kawawang hanggal mula sa mga basalyong angkan, at inaani ang kanilang mga buhay sa pinakamasakit na paraan. Nako, kayong dalawa, hindi tayo ang may kasalanan dito, alam mo ba? Pareho kayong may malakas na braso para tanggapin ang parusa, pero normal lang kaming tao. Magpakita ka naman ng habag, ha? At huwag mo na kaming pakialaman. Malayo na ang dalawa. Si Ethan ay natupok ng paghihiganti at si Quinley naman ay natupok ng panganib dahil sa kanyang katayuan. Wala silang oras para alalahanin ang maliliit na langgam na patuloy na nagbabanggaan at gumagalaw. Pagkalipas ng 200 suntok, wala nang galos ang dalawa. Bagamat hindi masasabi ang pareho tungkol sa mga kapos-palad na kaluluwang nakapaligid sa kanila. Ang dapat sana'y isang pagtambang, ay napatay na ngayon dahil sa mga epekto ng mga halimaw na ito. Ang bilang ng mga nasawi ay umabot sa 5,000 kahit papaano. Isa itong ganap na trahedya, isang pagpatay ng lahi. Nanginginig ang grupo ni Lucia na binubuo ng 3 habang nakasuot ng kanilang mga bote at pinagpapawisan na parang baboy. Nagkatinginan sila sa mga mata ng isa't isa. Dapat ba tayong umalis? Kung may ibang makakarinig sa kanila, siguradong matutulala sila. Ano ba yan, pare? Kung kahit ang 6 Dragons at 1 Phoenix ay takot sa magiging resulta ng kanilang dalawa, paano naman tayo? Dapat ba tayong umupo rito at mamatay? Habang tumitindi ang away ng dalawa, nalagay sa panganib maging ang buhay ng 3 ito. Sila na ang gumawa ng desisyon, dahil unti-unting humina ang balanse sa pagitan ng 2 halimaw. Ang gininto ang kuko ng dragon ni Quinley ay humawak sa lalamunan ni Ethan. Ang kapangyarihang nasa likod nito ay nagpatigil kay Ethan at yumoko. Natatawang sabi ni Quinley. Nagbago ang kanyang atake habang sumusugod siya. Nakaramdam si Ethan ng matinding presyon na nagbaon sa kanya ng 1 metro sa lupa. Hihihi, mamatay ka. Kasabay ng isang mapang uyam at masayang ngiti, ang kuko ni Quinley ay tumama sa kanyang lalamunan, siyam na dragon na may diamond na katawan, Dragon Empowered Claw. 315. Nabasag ang espasyo nang tumusok ang gininto ang kuko ng dragon kay Ethan. Isang malakas na hangin ang tumama sa mukha ng isang tao. Napapikit si Ethan at nagulat sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ng kapangyarihang ito ay nagsasabi sa kanya na ang martial art na ito ay nasa hangganan na ng paglampas sa antas ng malalim na ranggo at pagpasok sa antas ng lupa. Magiging kakilakilabot ang mga kahihinatnan kung sakaling tumama ito. Ang mga manunood sa kabila ng National Elemental Stone ay parehong nagulat. Ang arsenal ni Quinley ay hindi lamang limitado sa Imperial Tyrant Body Art. Si Troy at ang kanyang mga kakampi lamang ang nakakilala sa kuko na iyon. Ginamit na ni Quinley ang parehong kuko sa kanila noon, ngunit ang panahong iyon ay mapatlo kumpara sa ipinakita niya ngayon.
Ngunit kahit ang mahinang kuko na iyon ay sapat na upang pilitin silang sumuko. Nang masaksihan ang pag-arangkada ni Quinley, naisip nila kung gaano kalaki ang naging nakamamatay na hakbang nito, na kaya nitong durugan ang mga bundok. Pinanood ito ni Levi nang may mapanuri na mga mata, siyam na dragon na diamond body. Hindi ko inakalang makikita ko ulit ang earth rank cultivation method na ito. Ano? Sir Fang? Di sinabi mo bang nirerango ang mundo? Napasinghap, hindi makapaniwala ang iba sa kanilang narinig. Sumigaw si Lola, ito ba ang sa maalamat na pamilya ng imperyo? Tumanggaw si Levi, ito mismo ang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa na ginamit ng pamilyang imperial noong itinatag nila ang Titans, ang Nine Dragons Diamond Body. Dahil ang paraan ng paglilinang ay napaka-brutal, ang tugatog ng paglilinang ng katawan, kailangan ng isang tao ng pambihirang talento na may kasamang matatag na katawan, kung hindi ay mamamatay sila sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Sa pagtatatag ng imperyo, ang pamilyang imperial ay maaari lamang magsanay sa unang yugto, ngunit kahit na iyon ay napatunayang sobra para sa ilan. Ang kapangyarihan ng dragon ay laganap sa kanilang katawan, pinaputok ang kanilang mga daluyan ng dugo at sa huli ay ang kanilang mga katawan. Hindi ko kailanman maiisip na makakamit ni Huampo ang kapangyarihan ng dakilang ninuno. Higit pa rito. Sumimangot si Levi at tumingin sa Regent Estate, ang kanyang pagsasanay sa unang yugto ay kahanga-hanga at malamang na higit pa rito. Ang mga mata ay tumingin sa Regent Estate ng may takot. Sapat na ang pagiging pinakamalakas ng Regent Estate sa mga bahay, ngunit ngayon, ang kanilang magiging estate lord ay may talento na gumamit ng isang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa. Sino pa ang natitira para harapin sila? Malinaw ang sinabi ng Regent Estate, at itinaas ang kanilang mga ulo sa pagmamalaki. Para bang sinasabing, ngayon alam na ninyo ang aming kapangyarihan. Maging mabuti kayo at maghintay. Tingnan ninyo kung paano namin haharapin ang sinumang sumasalungat sa amin. Lumubog ang loob ni Lola at ng dalawa niyang kakampi. Palaging may kakulangan sa kapangyarihan ng pitong bahay, ngunit kadalasan ay natutugunan iyon ng kanilang minanang malalim na ranggong martial art. Nagbigay iyon sa kanila ng pagkakataong lumaban. Ngunit dahil ginagamit ng Regent Estate ang isang earth rank martial art, naiwan nila ang ibang mga bahay sa likuran, isang antas na hindi nila kailanman maaabot. Nagsimulang magdalamhati ang tatlong bahay tungkol sa kanilang kinabukasan. Malamang bang pagkakamali na ipaglaban natin ang Regent Estate? Kahit ang kanilang pinakamalaking pag-asa sa henerasyong ito, si Ethan, ay malapit ng mapatay. Malalim na ranggong martial arts lamang ang alam niya. Mahusay ang kanyang talento, ngunit paano niya maaabot ang antas na kapantay ni Quinley sa paggamit ng isang earth rank martial arts? Humarap sila sa pambansang elemental na bato habang umiiling, siguradong malapit na ang pinakamasamang resulta. Sina Clara at Andrea lamang ang nagmakaawa na sumang-ayon. Sa katunayan, wala silang iniisip, ang kanilang mga isip at puso ay puno ng pag-aalala para kay Ethan, na nakakulong doon ng mag-isa at naghihintay na sumalakay si Quinley. Mamatay ka, Ethan. Humajejek na sabi ni Quinley. Malapit na ang tagumpay. Hindi makagalaw si Ethan, ngunit kumislap ang kanyang mga mata, ang dapat mamatay. Ay ikaw. Unang yugto ng Divine Eye of the Void, shift. Naglaho si Ethan sa ere. Ang kuko ni Quinley ay nakapaghukay ng 1,000 metrong lalim na butas sa lupa. Nanginginig ang mga mata, sigaw ni Quinley. Tatayo na sana siya ng isang walang humpay na puwersa ang sumalpok sa kanya. Isang lilang kidlat na may makapangyarihang kamao ang tumama sa kanyang likod. Ang nagngangalit na lilang kidlat ay nagpaulan ng kapahamakan sa kanyang kalooban, pinunit ang kanyang puso. Gaano man kaitigas si Quinley, hindi siya matatalo. Dumura siya ng pulang dugo at tuluyang bumagsak sa butas na kanyang ginawa, na lalong nagpalalim nito ng 1,000 metro. Ang ganitong radical na pagbabago ay nangyari ng napakabilis para maintindihan o makareact ni Newman. Walang nakakita kung paano nakaiwas si Ethan, tanging ang napansin lang niya ay kung paano niya ibinaon si Quinley gamit ang kanyang kamao. Natulala sila, at namangha. Kaunti lang ang nakakaalam tungkol sa mga bagong kakayahan ni Ethan, tanging ang 6 na dragon at isang phoenix lamang ang nakakita sa paggamit niya nito. Ngunit ngayon ay natikman na ng lahat ang kaya niyang gawin at ang tanging magagawa na lang nila ay tumitig ng may pag-aalala. Nang inig si Levi, kumurap sa pagkalito.
Kahit ang lalaking ito, ang peak Radiant Stage expert at maluwalhating Divine Dragon ng Titans, ay walang ideya kung paano nagawa ito ni Ethan. Anong nangyari? Mayroon bang martial art sa mundong ito na hindi ko alam? Alam ko lahat ng iyon ay nagmula sa Titans, kaya paano? Umiling si Levi sa huli, pinuri ang bata sa mas mataas na antas, gusto niya talagang sorpresahin ang mga tao. Nagliwanag ang mga mata ni na Lola at Rufus. Sa ilalim ng nalalapit na banta ng Earth-ranked martial art ni Quinley, nakaligtas si Ethan ng walang pinsala at gumanti pa. Muling nag-alab ang kanilang pag-asa na manalo laban sa Regent Estate. Hindi naman binaygo ang bata, hahaha. Natawa naman ang tatlo sa kanilang sarili. Pinanood ni Timothy ang lahat ng may manipis na ngiti. Mahinahon siyang nagsalita kay Winford, ngunit narinig din ito na bawat nakatatanda, walang kalaban si Ching Tian sa maliit na halimaw. Maaari lamang tayong umasa sa mga plano ni Sir Leng kung gusto natin siyang talunin. Huwag kang mag-alala, Panginoon ng Ari-arian, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Dahil alam niyang balak ng lalaki na pigilan ang tingin ng mga matatanda sa pinakamatandang batang Panginoon, tumango na lang si Winford. Ngumiti si Timothy at nasiyahan sa palabas. Mula sa ulap ng alikabok na nakapalibot sa butas, biglang lumabas si Quinley. Isang nakakalungkot na tanawin. Hindi niya maituwid ang kanyang mga paa nang papalapit ang isang malakas na hangin mula sa likuran. Kumislap si Quinley, harap-harapan ng mapulang mga mata ni Ethan. Sinundan ng matatalas na pakpak ng kidlat ang kanyang mukha, na nag-iwan ng madugong hiwa. Nadurog ang puso ni Quinley sa takot, at nanginginig ang kanyang katawan. Masyadong malapit na iyon. Dahil sa mabilis niyang reaksyon, napigilan niya ang kanyang ulo na hindi mabutas. Ito ang unang pagkakataon na naligay siya sa tunay na panganib. Habang nagiging mas maingat siya, lalong tumitindi ang pagkauhaw ni Ethan sa dugo. Si Ethan lang ang nagbanta sa buhay niya. Hinawakan ni Quinley ang nakaunat na pakpak at sinuntok si Ethan gamit ang kabilang kamay. Ang suntok ay tumama ng napakalakas, na may layuning sumabog ang kanyang ulo. Hindi nag-alala si Ethan, ginamit niya ang gininto ang halo sa kanyang mata para kumari pa ng takbo bago pa man ito dumampi sa kanya. Muling nataman si Quinley mula sa likuran. Ginamit ni Ethan ang kanyang pakpak upang hampasin ang likod ng lalaki at mag-iwan ng isang matinding hiwa. Sinunog ng purple lightning ang balat at napilitang lumabas ang isa pang ubo ng dugo. Pinilit ni Ethan ang kanyang kalamangan, at sinundan pa ito ng mas maraming suntok. Sinubukan ni Quinley na lumaban ngunit hindi niya magawang mag-ipon ng lakas. Isang palaisipan si Ethan. Hindi niya mabasa ang susunod niyang gagawin at laging nabibigatan. Naging kakaiba ang sitwasyon, kung tutuusin. Hinabol ni Ethan si Quinley na parang multo, hinahampas siya mula sa lahat ng direksyon. Bawat suntok ay nag-iwan ng madugong sugat sa katawan ni Quinley, habang umuubo ito ng dugo, ngunit kahit minsan ay hindi siya nakapanlaban. Parang gusto niya sana, pero hindi niya mahanap ang target niya. Gumalaw ang lalaki na parang multo, tinatakpan ang kanyang mga bakas. Natagpuan ni Quinley ang sarili sa kanyang pinaka-nakakahiya na sandali. Para siyang punching bag ni Ethan at tinanggap ang lahat ng palo ng lalaki. Nakatadhana na tanggapin ang lahat ngunit hindi niya kailanman kayang mag-alitan. Natigilan ang mga manunood. Paano nangyaring hinagupit ang ulo ng 6 na dragon? Sa kabaligtaran, si Ethan ay nagkakaroon ng pinakamasayang sandali sa kanyang buhay, nilulukob ng kasab-ikan ng paghihiganti. Sawa na si Quinley sa puntong ito at sumigaw, ano ba yang tinatitigan ninyo? I activate ang array. Pero panganay na batang Panginoon, hindi ba't sinabi mong maghintay tayo? Bulong ni Lucian. Tumahol si Quinley sa kanya, hindi na ako makapaghintay. Gawin mo na. Nakita ni Lucian na nawala na ang tindig at kagandahan ng panganay na batang Panginoon. Alam niyang mahalaga ang oras kaya't sinenyasan niya ang mga lalaki sa kagubatan. Nabalot ng harang ang larangan ng digmaan. Akmang lilipat na naman sana ng pwesto si Ethan nang manigas siya at hindi na niya makontrol ang espasyo. Isang selyadong espasyo. Sumimangot si Ethan at sumangot sa loob. Sa wakas ay naunawaan niya ang niluto ni Unwanted Controver. Nakita ng mastermind kahit sa pamamagitan ng kanyang Divine Eye of the Void. 316. Masyado pang maaga para gamitin yan. Bumantong hininga si Winford, sa pagkakaalam ko, eksperto talaga ang bata sa mga array.
Mas mabuti kung mas matagal na naantala ang pag-activate ng selyadong espasyo dahil magugulat siya. Pero hindi makakatagal si Ching Tian hanggang doon. Ngumiti si Timothy, Sir Leng, may pagkakataon ba ang punk na lumabas sa hanay ngayong aktibo na ito? Umiling si Winford, kahit na isa siyang array grandmaster, maliit pa rin ang tsansa niya. Ayos lang yan. Nag-aalala ka lang na sa paglipas ng panahon ay makikita niya ang kabuuan ng hanay. Dahil halos wala na ang kanyang tsansa, ano pa ang dapat ikatakot? Sabi ni Timothy. Hindi, kapag gumagalaw ako, sinisigurado kung kahit ang pinakamaliit na pagkakataong manalo ay aagawin ko mula sa aking kalaban. Doble ito para sa mga kalaban na lalong nagiging mapanganib. Nagningning ang mga mata ni Winford. Walang halong tuwa si Timothy. Ang labanan sa pagitan ng mga nagsasabuatan ay mas malupit kaysa sa laban ng sinumang magsasaka. Microcosmicong array ng orbita. Napansin ni Ethan ang 365 na eksperto sa Profound Heaven sa paligid niya, hawak ang kanilang mga kamay sa panalangin at nakaupo kung saan naroon ang core ng array. Ito ang ceiling array ng ika-6 na baita, ang Microcosmic Orbit Array. Ang tanging tungkulin nito ay ang pagsara ng kalawakan. Itinatagayon sa mga direksyon ng langit, isang maliit na mundo ang nabuo, na siyang kumukulong sa sinumang nasa loob nito. Sa pagpasok dito, matatagpuan ng isang tao ang kanyang sarili sa ibang mundo. Ang tanging paraan para makatakas ay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang nangingibabaw na kapangyarihan upang durugan ang langit at lupa ng maliit na mundong ito. Kung hindi, kahit isang Radiant Stage Expert ay maaaring panatilihing nakasara sa loob hanggat gusto ng controller, gaano man katindi ang pagsigaw ng biktima. Dahil nasiliuhan ang espasyo, ang shift ni Ethan ay nasa ilalim ng kandado at susi. Ito ang unang pagkakataon simula nang magsimula ang kanyang laban kay Quinley na nakaramdam siya ng panganib. Hindi na maiiwasan ang labanang ito at iisa na lang ang magiging resulta, ang manalo o mamatay. Wala nang ibang pagpipilian ngayon. Quinley. Ang mali siya ni Ethan ay nakatuon sa natatawan niyang lalaki. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at kumislap ang lilang kidlat habang sumusugod siya. Ganon din ang ginawa ni Quinley. Tiwala na ngayong matagumpay ang kanyang plano sa pagtatali kay Shift. Kumislap ng masama ang kanyang mga mata, sinalubong ng harapan ang kanyang kalaban. Muling nagkatabla ang dalawa, ngunit panatag na ang loob ni Quinley. Ang naunang palo ay naging malungkot na nag-aalis sa kanya ng anumang pagkakataong lumaban. Ngunit ngayong naipakita na niya ang kanyang labis na kapangyarihan, napuno siya ng lubos na kagalakan. Naglaban pa ang dalawa ng 200 bala, kung saan lalong naging matapang si Quinley at nahihirapan naman si Ethan. Natigilan ang mga manunood. Hindi ba't magkapantay sila? Bakit nanatili pa ring matatag si Quinley kahit matagal na ang panahon na ito, pero mukhang naabot na ni Ethan ang kanyang limitasyon? Nagtitimpi ba si Quinley mula pa sa simula? Namuo ang pag-aalala sa kanilang mga puso. Bumantong hininga si Troy, nakakatakot pigilan ang Quinley kahit laban kay Ethan. Pero maya-maya ay isang tawa ang umalangaw-ngaw. Hahaha, hindi naman. Si Ethan ang gumamit ng sobrang lakas at matagal nang lumampas sa kanyang limitasyon. Lahat ng mata ay nabaling kay Levi, hindi mo ba nakikita? Humina na ang lilang kidlat at nagsisimula ng manghina ang kanyang katawan. Tiyak na umaasa siya sa lilang kidlat para mapataas ang kanyang kapangyarihan ng makipaglaban kay Quinley. Ngunit ang epekto nito ay lumampas sa limitasyong kayang tiisin ng kanyang katawan. Ang kakaibang sining na iyon ang nagbigay daan sa kanya upang lumaban, ngunit ngayong naselyuhan na ito ng hanay na iyon, nasa lubid na siya. Mukhang nakikipagkite siya kay Quinley sa bawat suntok pero pagod na siya. Hindi pa tiyak ang resulta ngayon. Bumantong hininga si Levi sa panghihinayang. Nang may turo ang mga ito, ang iba ay tumingin ng mas malapitan at napansin kung paano nababalisa si Ethan. Punong-puno ng mga sugat ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ay nadidagdagan sa basang putik. Hindi na niya kayang tiisin pa ang parusa dahil baka mabasag ang kanyang katawan. Habang si Quinley ay lalong nagiging mabangis, ang kanyang kapangyarihan ay hindi masisira. Walang pagkakataon ang Soaring Demonic Dragon laban sa Heaven-Shaking Dragon Lord. Ito ay tadhana. Umiling ang lahat, ngunit tila walang pakialam ang nasa panig.
Nakaharap pa rin ni Ethan si Quinley ng harapan dahil sa kaisipang papatayin ang kanyang kaaway kahit nakapalit nito ang sarili niyang buhay. Dahil sa kanyang pagsisikap, nakuha niya ang respeto ng mga manunood. Mukhang isang tipikal na kaso ng pakikipaglaban sa mga imposibleng pagsubok, ngunit itinuring ito ng lahat bilang isang eulogy para sa isang trahedya na bayani. Natawa ang Regent Estate sa kalagayan ni Ethan. Hawak ni Troy ang kanyang espada, puno ng gana sa pakikipaglaban. Sabik na siyang makipaglaban kasama si Ethan. Matagal nang umiiyak sina Clara at Andrea, ang kanilang mga puso ay sinasaktan ng sakit. Ang isip ni Ethan ay nalulunod sa paghihiganti, mabangis na nakikipaglaban ng walang pakialam sa kanyang sariling kaligtasan. Pagkatapos ng isa pang daang sagupaan, kumalat ang kidlat mula sa katawan ni Ethan. Sinamantala ni Quinley ang pambihirang sandali ng kahinaan ng kalaban at nagpakawala ng isang ungol ng dragon habang ibinabato ang isang malakas na kamao sa mukha ni Ethan. Sining ng katawan ng imperial na tirano. Boom! Matapos ang isang pagsabog na nakakabasag ng tainga, si Ethan ay unang bumagsak sa lupa. Sumubsob siya ng dugo habang ang lupa ay nadurudge ng mahigit 1,000 metro. Naguguluhan ang panig ni Lucian. Naranasan na ni Ethan ang mga suntok na iyon dati, pero sa pagkakataong ito ay dumura na siya ng dugo, na parang nagtamo siya ng matinding sugat. Bakit ngayon at hindi kanina? Si Quinley lang ang nakaintindi, tinapakan niya ang dibdib ng walang kapangyayang si Ethan habang nanunuya, "Humph, Songgit, saan napunta ang lahat ng kapangyarihan mo ngayon? Wala ka bang dalang puno ng mga panlilinlang? Anong problema, ilabas mo yan." Hihihi. Akala mo ba hindi ko masabi na ang lilang kidlat ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan habang kinakain ka mula sa loob? Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo, hindi sa akin. Hindi ikaw ang katapat ko. Mas lalong damiin si Quinley at dumura si Ethan ng dugo at dugo, ngunit walang tunog na kumawala sa kanyang nakanganganya mga ngipin. Si Andrea at ang mga babae ay umiyak sa sakit, habang ang iba ay nagbubuntong hininga kung paanong ang soaring demonic dragon ay nasa kanyang higa ng kamatayan. Dahil sa kanyang katusuhan, hindi kailanman magiging katapat niya si Quinley sa isang laban batay sa dami ng kanyang mga panlilinlang. Nakakahiya na nabaliw siya at ngayon ay nahulog na sa pukana ni Quinley. Ilang araw na lang ang kailangan ni Ethan at malalampasan niya ng maraming beses si Quinley. Ngunit ang barkong iyon ay naglayag na, at gayon din ang kanyang buhay. Naningkit ang mga mata ni Quinley sa mga maliliit na pagtatangka ni Ethan, at kinutya ito, sayang naman talaga. Dahil sa talento mo, kung mas matagal ka pang lumaban, baka iba na ang tunay na hari. Pero ikaw na hanggal, naligaw ka sa isang babaeng hanggal. Pinapatunayan nito na hindi ka karapat-dapat maging hari. Ang tanging tunay na hari sa mundong ito ay ako, si Quinley. Binati niya ng padyak ang ulo ni Ethan habang umuungal sa kanyang talumpati bilang tagumpay, dahil labis kang nababalot ng pagmamahal, ipapadala kita sa babaeng iyon para sumama sa hanggal na iyon. Gusto mo bang maghiganti? Humph, hindi mo iyon makukuha kahit sa susunod mong buhay. Para sa pagkamatay ng babaeng iyon na humila sa iyo pababa ng ganito, mas lalong naging matamis ang pagpatay sa kanya, hahaha. Hu! Nabigla ang lahat sa tawa ni Quinley. Itinaas niya ang kanyang binti, handa ng pasabugan ang ulo ni Ethan, habang ang mga tao ay nanlalamig at tumingin sa ibaba. Tumulo ang luha ng mga kababaihan. Ngunit pagkatapos, isang kislap ng kidlat ang pumihil sa nakataas na binti ni Quinley. Labis na nagulat si Quinley, nang madatnan niyang nakahawak ang kanyang binti sa isang bakal na gato, at mas malakas pa kaysa dati ang kidlat na tumatama rito. Naninikip ang puso ni Quinley, at napagtanto niyang hindi niya kayang pumadyak kahit gaano pa niya subukan. Quinley, hindi mo ako kailanman papatayin. Ang malungkot at nakakatakot na boses ay parang galing sa impyerno. Sa gulat ni Quinley, ang pagkakahawak sa kanya ay inihagis siya sa ere. Wala siyang magawa para labanan ito. Nang bumangon siya, natigilan siya sa kanyang nakita. Paano niya nagagawang magkaroon pa rin ng ganito kalaking kapangyarihan? Pinagmasdan ni Quinley ang nakasisilaw na liwanag at lumunok. Natulala ang iba. Sa gitna ng kidlat, tumayo si Ethan, ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo.
Bagamat basang-basa ng dugo at mga sugat, ang walang hanggang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay tumatama sa puso ng lahat ng mga nanunood. Naging seryoso si Queen Lee. Gaano kalaking kapangyarihan ang itinatago ng punk na ito? Nanlamig ang mga mata ni Ethan, wala siyang pakialam sa lahat ng sugat sa buong katawan niya. Labis ang kanyang pagkamuhi kay Queen Lee. Napakalaki nito na kahit ang mga manunood sa kabila ng National Elemental Stone ay ramdam ang lamig sa kanilang mga buto. Queen Lee, ipapadala kita sa impyerno kahit kailangan pa kitang hilahin pababa kasama ko. Nagngalit si Ethan, at napakunot ang kanyang noo, Divine Eye of the Void, Limit Release. Isang mas malakas na lilang kidlat ang sumabog mula sa kanyang katawan. Pinakawalan ni Ethan ang lahat ng lilang kidlat na kanyang hinigop sa Lightning Canyon. 317. Umungol. Isang panaghoy ng galit na may halong sakit ang umabot sa mga ulap. Sumabog ang kapangyarihan ni Ethan, at parang baha ang mga lilang liwanag na bumulwak mula sa kanya. Lumakas din ang kanyang kabaliwan. Dahil sa napakalakas na kapangyarihan, ang iba ay napanganga at nanginag sa takot. Napaatras din si Queen Lee, halata sa mga mata niya ang takot. Ngayon lang siya nakakita ng kahit sinong lalaking kayang magpakawala ng ganito kalakas na kapangyarihan. Ang mas nakakagulat pa ay hindi sumabog ang nasabing lalaki dahil sa tindi ng karahasan. Wala roon ang mga manunood sa kabila ng National Elemental Stone para maramdaman ito, ngunit nakakagulat ang tanawin. Naningkit ang mga mata ni Levi, may itinatago palang galaw ang bata. Pero kaya ba niya? Lalong lumapot ang dugo sa katawan ni Ethan. Parang isang patay na puno, unti-unti siyang nagtutulak patungo sa pagbagsak. Kumunat ang noo ni Levi, nag-aalala. Naawa si Clara at ang iba pang mga babae sa pagdurusa ng lalaki, at umagos ang kanilang mga luha para sa kanya. Malinaw na ang tunay na kalaban ni Ethan ay ang buhay para sa buhay. Hindi kailanman gagamit si Ethan ng ganitong kadesperadong paraan maliban na lang kung ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, para sa kapakanan ng pagpatay kay Queen Lee, para sa paghihiganti, itinapon niya ang lahat. Kasabay ng isang sigaw ng sakit, ang nag-uumapo na kapangyarihan ni Ethan ay umabot sa isang talampas. Binalot ng lilang kidlat ang kanyang katawan, ang kanyang mga pakpak ay naging lila rin. Kumakatok ang mga ito, na naglalabas ng mga alon ng kapangyarihan. Hinihingal si Ethan, duguan ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ang mga buto ng kanyang mga binti habang ang malupit na kapangyarihan ng lilang kidlat ay kumakagat sa kanyang laman. Napakasakit ng sakit, ngunit lalo lamang lumalim ang kanyang mga mata. Kumikirot ang puso ni Queen Lee habang nakatingin sa lilang palabas ng kidlat, ngunit nakahanap pa rin siya ng huling pangungutya. Ethan, iniisip ko kung anong dakila at makapangyarihang alas ang itinatago mo sa lahat ng oras na ito, para lang malaman na isa pala itong hanggal na hakbang para makuha ang kapangyarihang talunin ako. Sobrang wasak ng katawan mo kaya halos hindi ka na makatayo. Maaaring nakuha mo na ang kapangyarihan ngayon, ngunit hindi pa rin sapat. Swoosh! Kumislap ang kidlat sa kanyang mukha sa anyo ng isang palad. Isang malakas na kalabog ang itinapon nito sa kanya, na ikinabaon niya sa isang bangin habang gumuho ito sa ibabaw niya. Pamwesto na ngayon si Ethan sa dati niyang pwesto, nakaunat ang braso at may malamig na kislap sa mga mata. Maging ang mga nakaligtas o ang mga manunood, lahat ay napanganga. Alam nilang may kapangyarihan si Ethan, ngunit ang bilis ng kanyang paggalaw ay nakakagulat. Kahit ang halimaw na si Queen Lee ay hindi siya nakitang paparating. Ugong. Hinailan ni Queen Lee ang sarili palabas mula sa mga kalat na duguan ng ilong. Wala siyang oras para mag-alala dahil mas mahalaga sa kanya na titigan ang malamig na figure ng may pagkabigla. Ano ba? Napakabilis naman yan. At ano ang kapangyarihang iyon? Malinaw na nasa huling bahagi na ng kanyang binti ang punk kaya bakit ang lakas niya? Mas malakas pa siya kaysa noong nagsimula ang labanan. Sa unang pagkakataon, ang puso ni Queen Lee ay binalot ng takot. Pinagpag ito ni Queen Lee. Hindi siya natalo, mayabang na iniisip na siya ang naglalakad na regalo ng langit sa lupa, ang nararapat na hari nito. Paano malalaman ng isang napakataas na nilalang ang takot?
Nagngangalit ang mga ngipin at pinilit ang sarili na manatiling kalmado, muling bumalik ang sigla ng mga mata ni Queen Lee habang nakatingin sa unahan. Para lang walang makitang tao roon. Hindi pa ito maintindihan ni Queen Lee nang biglang may isang nakakagulat na puwersa na tumama sa kanyang likuran, isang lilang kidlat. Boom! Gumuho ang lupa ng milya-milya. Si Queen Lee ay nasa gitna ng pag-ubo ng dugo at dumaranas ng matinding pagkabigla sa kanyang buhay. Kailan siya nakasunod sa akin? Ibinaling niya ang kanyang matigas na ulo at sinalubong ang malamig na titig ni Ethan at ang kamao na may lilang kidlat na tumama sa kanyang likuran. Kahihiyan. Ang mabugbog ng 2 beses ngayon nang walang kahit kaunting pagkakataong gumanti ay isang malinaw at lantara na insulto kay Queen Lee. Lalo lamang lumala ang kahihiyan nang mapagtanto niyang siya pala ang mas mahina sa kanilang dalawa. Ito ang kanyang ganap na pagkatalo. Sa mahigit 20 taon niyang buhay, hindi kailanman naisip ni Queen Lee na posible pala iyon. Hindi na kailangang sabihin pa pero ngayon ay itinatanggi na niya ito. Namuo ang mga ugat ni Queen Lee, nangingibabaw ang galit sa kanyang puso at tumindi ang uhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Dapat mamatay si Ethan. Habang nag-uumapo ang kanyang pagkadismaya, tiniis ni Queen Lee ang sakit at hinampas ang lupa para umikot at makawala mula sa kamao ni Ethan na tumutulak sa kanya pababa para makaakyat sa taas. Pagkatapos ay kinagat niya ang mukha ni Ethan, siyam na dragon na may diamanteng katawan, kuko na may lakas ng dragon. RIP! Ang makapangyarihang kuko ni Queen Lee ay lumikha ng mga nakakatakot na tunog na parang pinupunit nito ang kalawakan. Walang makakahadlang dito. Bago pa man ito lumapag, gumuho na ang lupa ng 100 metro. Nakatayo lang doon si Ethan, tiniis ang pressure na parang wala lang. Nag-aalala ang grupo ni Lucian para kay Queen Lee, ngunit ngayon ay naghiyawan na sila. Ito ang martial art na nasa ranggo ng lupa, ang 9 Dragons Diamond Body. Hahaha, siguradong patay na ang pump. Tumawa si Lucian. Nawala ang ngiti sa mukha ni Baron, kung hindi dahil sa sining na ginamit niya noon, matagal na sana'y patay na ang pump. Ngayon ay nakulong siya sa isang hanay at hindi makakatakas kahit anong gawin niyang panlilinlang. Tumango ang iba pang mga nakaligtas sa tuwa. Halos nakikita na nila ang pag-ikot ng ulo ni Ethan. Malapit nang matapos ang labanan ng mga dragon at lahat ay nasa sabik na makita itong mangyari. Mas nag-aalala si Clara kaysa dati. Ang Earth-rank martial art ni Queen Lee ay hindi isang bagay na basta na lang kayang harapin. Pinalakas ni Ethan ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa kanyang sugatang kalagayan, natatakot siyang hindi niya ito kayang tiisin. Kabadong-kaba ang pinanood ng lahat sa pagtatapos ng sinapit ni Ethan. Hahaha, mamatay ka na ngang baliw. Humajejek na sabi ni Queen Lee, habang dumampi ang kuko niya sa ulo ni Ethan. Tumigil sandali ang tibok ng puso ng lahat. Tanging si Ethan lamang ang nanatiling kalmado, hindi naaapektuhan ng pressure. Ngunit nang ang kuko ay nasa ibabaw na niya, humigpit ang kanyang kamao, at nagtipon ang mga lilang kidlat at tumama. Boom! Nagtagpo ang kamao at kuko, naglabas ng isang nakapangangilabot na tunog, ngunit nang magdikit ang mga ito, ang kuko ni Queen Lee ay natapon palayo. Ang lilang kamao ni Ethan na pinapagana ng kidlat ay nakakagulat na tumama sa mukha ng lalaki. Paf! Paf! Si Queen Lee ay inihagis sa kalangitan, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang ilong. Si Ethan ay kalmado pa ring nakatayo sa parehong lugar, nakataas ang kanyang kamao. Agad na tumigil ang mga yabag at ang mga tao ay tumingin sa kahangahangang figure ng may takot. Dude, isa iyan sa mga martial art na nasa ranggo ng lupa, alam mo ba? Personal na inihatid ng Heaven-Shaking Dragon Lord. Hindi ba't medyo nagpapakumbaba ka lang at tinatanggal ito gamit ang isang maliit na kamao? Napalunok ang lahat, kinabahan. Noong una ay binaliwala nila si Ethan, inakala nilang ang martial art na may ranggong lupa ang siyang nagpatatag sa kanya. Ngunit ngayon alam na nila na minamaliit niya ito. Napakalakas. Kumukulo ang dugo ni Trent sa kasabikan, nang makita ang 2 dragon na naglalaban, sulit ang buhay ko. Hindi na pinansin ni Ethan ang walang kabuluhang usapan, at tiningnan ang lalaking pinalipad niya sa ere. Kumislap ang mga mata niya at napatalon. Sa isang iglap, narating na niya si Queen Lee. Nagulat si Queen Lee.
Hindi niya naramdaman ang lalim ng kanyang mga sugat nang sipin ni Ethan ang tiyan. Napakalakas at brutal ng suntok na kahit hindi naman siya malubhang nasugatan noon, ngayon ay nagsusuka na siya ng kanyang tiyan at dugo dahil sa sakit. Swoosh! Isang kislap ng liwanag ang tumama kay Lucian at sa dalawa pa. Nabighani ang tatlo sa katawa-tawang pagpapakita ng kapangyarihan ni Ethan, ngunit nang makitang bumagsak si Quinley, natarante sila, magtago kayo. Bawat isa ay para sa kanyang sarili. Walang gustong lumapit sa labanang ito. Hindi naman sa wala silang oras. Boom! Sumalpok si Quinley sa lupa, pumulot ng alikabok at nagpakawala ng isang mapaminsalang shockwave. Pinasabog nito ang 400 kawawang tao na napakabagal makatakas. Ang lupa ngayon ay puno ng mga piraso ng alikabok. Nanood ang tatlo ni Lucian mula sa ere at napalunok sa takot. Bakit nila naramdaman na ang planong ito na sirain si Ethan ay humuhukay na pala ng sarili nilang libingan? Kalimutan mo na ang halimaw na yan, tingnan mo kami. Malapit nang gumuho ang panig natin. Kahit ang pinakamalakas nila, ang Panginoon ng Dragon na yumayanig sa langit, ay naibibigay na sa kanya. Sa malayo, ang malamig at malungkot na imahe ni Ethan ay parang isang Diyos ng kulog. Nanghina ang loob ng tatlong Lucian, sampain ang lahat. Paano mo matatalo yan? 318. Dinampot ng malakas na hangin ang alikabok at hinaranggan ang paningin ng lahat. Nang humupa ang panahon, nasaksihan nila ang isang madugong labanan, mga bangkay na pira-piraso, at mga sugatang paa. Ang bilang ng mga basalyo ng 4 na bahay na nakibahagi sa pagtambang na ito ay 10,000, ngunit ngayon ay wala pang ika-10 bahagi ang natitira. Kahit noon pa man, ang mga maswerteng nakaligtas ay natroma, nagtatakbuhan kung saan-saan sa takot, ginagawa ang lahat basta't mailayo sila sa impyernong ito. Sayang at walang paraan para makalabas, maliban na lang kung bubuksan ng 365 Profound Heaven Experts ang Microcosmic Orbit Array. Kasabay ng isang malakas na kalabog, tumalon si Quinley mula sa mga guho, duguan ang mukha at galit na galit. Sa sobrang kapal ng kamay ni Ethan ay natamban niya ang ilong ng lalaki. Nagbuntong hininga ang mga tao sa paligid. Hindi pa nila nakitang natalo ng ganito katindi ang panganay na batang Panginoon ng Grand Regent Estate, hanggang sa puntong hindi na siya makapag-ipon ng kahit kaunting lakas para lumaban. Wala pang katulad iyon. Natatakot na lumingon ang lahat kay Ethan. Marahil ang soaring demonic dragon amang ang may kakayahang gumawa ng ganito kalaking pinsala. Lalo lamang lumakas ang kanilang takot. Mas malala pa ang pinagdaanan ng mga henyo mula sa 7 bahay. Simula nang dumating si Ethan, ang tanging nagawa na lang niya ay ang suntukin ang mga arroganteng batang amo at mga miss na ito. Tinanggap nila si Quinley bilang ang pinakamalakas, dahil siya ay mula sa Regent Estate at lahat, ang pinuno ng mga bahay. Isa siyang halimaw na walang hanggan. Samantalang si Ethan, galing sa isang 3 antas na angkan ng lalaking iyon. Pero siya ang lumampas sa lahat ng pamantayan at balakid gamit ang kanyang kapangyarihan. Ito ang pinakamalaking uri ng pangungutya. Sina Jiro at Danica ang pinakamapait. Sa unang pagkikita nila sa kanya, nakilala nila ang talento ni Ethan ngunit minamaliit nila ang kanyang katayuan. Gaano man kagaling ang talento ng isang tao, kung walang tahanan sa likod niya, hindi niya sila kailanman malalampasan. Ngunit ngayon, lumikha si Ethan ng mga himala saan man siya magpunta. Ang kanyang kasalukuyang proyekto ay kinabibilangan ng brutal na pagpuksa sa pinakamalakas na henyo sa 7 bahay, si Quinley. Ang kanyang pagpapakita ay nagbigay sa bawat isa sa kanila ng isang malakas na sampal sa mukha na nagpapalam sa kanila kung sino ang tunay na bayani rito. Huff! Hinihingal, nanigas ang mga mata ni Ethan. Mukha siyang walang talo sa paningin ng iba, ngunit alam niya ang higit sa kanyang sarili. Ang pagpapakawala ng lahat ng lilang kidlat ay kinain ang kanyang katawan at siya ngayon ay malubhang nasaktan. Malamang nababagsak siya bago niya matapos si Quinley. Pinakamatandang batang Panginoon. Pumunta ang tatlo ni Lucian sa kanilang Panginoon at tinulungan siyang makatayo. Nang makita ang kanyang sira-sirang mukha, sumigaw sila, nakatatandang batang Panginoon, wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng punk na ito. Kailangan nating umatras. Papatayin niya tayong lahat sa ganitong bilis. Kalokohan.
Inihagis ang kanyang braso upang madaanan ang tatlo, at lalong lumakas ang galit ni Quinley, hanggat nandito ako, imposibleng mabaigo. Ngayon lang ako nakaranas ng pagkatalo sa buong buhay ko. Nakaramdam ng pagtatalo ang tatlo at nalungkot ang kanilang mga mukha. Ang tanging nagawa na lang nila ay umiling sa gago na si Quinley. Dude, tingnan mong mabuti ang sarili mo at huwag mong pilitin ang isyo. Paano kung lagi kang nananalo? Natalo ka na ngayon, kung kailan mahalaga iyon. Ano pa ang magagawa mo kung kahit ang martial art na may ranggong lupa ay nabigo? Isang halimaw ang punk na yan sa gitna ng mga halimaw. Paano siya naging ganito kalakas? Siyempre, alam nilang dapat itago na lang ang kanilang mga iniisip, baka matusok nila ang ego ni Quinley at mapunta sa isang maruming lugar kasama ng hindi mabilang na iba pa. Ngunit isang bagay ang tiyak, wala na ang mapang-akit na anyo ng lalaki. Masyadong malakas si Ethan para makayanan nila. Huminga ng malalim para kumalma ng kaunti, nag-isip si Quinley. Pagkatapos ay nakapagdesisyon siya habang bumubulong, walang ibang pagpipilian kundi gamitin iyon. May paraan pa ba kayo, panganay na batang Panginoon? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Nagatubili sandali si Quinley, ngunit ang nakita niya sa mayabang na baliw na nagpababa sa kanya sa ganoong kababang kalagayan ang nagpatibay sa kanyang desisyon nang magsalita siya ng may pagmamataas, wala akong talo, walang kakatalo sa akin. At hindi ka naiiba. Nagpakawala si Quinley ng isang tunog na yumanig sa mundo. Isang imahe ng gintong dragon ang lumipad palabas ng kanyang katawan at umikot sa itaas niya. Sumigaw ang tatlo ni Lucian, ano yan? Sumigaw si Aaron, ito na naman. Ano ba ang itinutubo ni Quinley sa loob niya? Perpekto niyang naalala kung paano nila 2 beses nahuli si Quinley, ngunit sinira ng Sumpay na gintong dragon na ito ang lahat ng kanilang mga pagtatangka. Inakala nilang isa itong martial art, ngunit matapos maingat na suriin, natuklasan nilang iba pala ito. Pakiramdam ni Levi ay kakaiba itong pamilyar. Nakita niya itong ginamit ni Quinley kanina noong kalabanan niya ang trio ni Clara, ngunit iyon ay bilang depensa at sandaling lumitaw lamang ito. Kahit siya ay itinuring itong isang martial art. Pero nang makita niya itong umiikot sa itaas, na parang isang tunay na dragon, sinimulan niyang makuha ang mga pahiwatig. Sus Mariosep, yang walang hiya na yan. Nababaliw na ba siya at inilalahad yan sa lahat? Naikuyom ni Timothy ang kanyang mga kamao at nagsalita ng malakas. Nagpupunas ng kanilang mga kilay ang mga matatanda sa Regent Estate, tumitingin-tingin sa paligid sa takot na marinig. Bumantong hininga si Winford at umiling, hindi niya mapapatay ang kakatwang iyon kung hindi. Sana lang ay wala nang makakakilala rito dahil sa paglitaw nito pagkatapos ng 1,000 taon. Tumango at nagsaya ang ibang mga miyembro ng Regent Estate sa loob. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang malamig na boses ni Ethan. Dragon Vein Soul. Nakasimangot si Ethan at naging seryoso. Kumunat ang noo ni Quinley at nagmura sa loob-loob niya. Sus Mariosep, bulok na punk, kilala mo ba talaga itong 1,000 taong gulang na relikya? Halos maglure ng dugo ang mga matatanda ng Regent Estate. Wala silang ibang hinaanggad kundi ang makapasok doon at patayin siya agad. Sus Mariosep. Paano nalaman yan ng isang gago na katulad mo? Nakakatawa to. Iyon lang ang kailangan ni Levi habang pinapalo ang kanyang ulo. Nagtinginan sila ni Raisin ng gulat at sumigaw, Timothy, walang hangganan ang iyong kawalang galang. Inutusan ka ng pamilya ng Imperial na protektahan ang Cage Dragon City ngunit palihim mong kinuha ang Dragon Vein Soul mula sa Dragon Vein ng pamilya ng Imperial. May balak ka bang mangasar? Nataranta ang mga tao. Hindi pa nila nakitang ganito kagalit ang Jade Flute Divine Sword. Ang mga salitang Dragon Vein Soul ay hindi pinansin ng maraming maliliit na angkan, kahit na ng ilan sa mga dekalidad na angkan. Kung tungkol naman sa mga pinuno ng 6 na bahay, namutla sila at napalingon sa Regent Estate sa gulat. Walang ideya ang iba sa tabi nila kung gaano kakilakilabot ang Dragon Vein Soul, ngunit dahil galing sila sa mga piling bahay, naiintindihan nila ang kahalagahan nito. At iyon ang nagbigay sa kanila ng pinakamalaking pagkabigla. Ang lakas ng loob ng Regent Estate na ilipat ang isang Dragon Vein Soul. Pinagpapawisan ng Tolda, parang nasa lalamunan niya ang puso ni Timothy.
Ang Dragon Vein Soul siyang sagabal ng pamilyang imperial. Ito ang nag-aruga at nagdala ng kasaganaan sa Imperyong Titans, ito ay may pambansang kahalagahan. Ang paggalaw ng Dragon Vein ay magdudulot ng malaking pagbabago sa mundo. Maging ang ikatlong haligi, ang mga mataas na pari ng parokya, ay nagsabing ang mga may hawak ng Dragon Vein ay nasa kanilang mga kamay ang kapalaran ng lupain. Ito ang dahilan kung bakit inatas ang ipagtanggol ito ng Regent Estate. Una dahil magkamag-anak ang Regent Estate at ang pamilya ng imperyo ni Titans, na karapat-dapat pagkatiwalaan. Pangalawa, tanging ang 7 bahay lamang ang may kapangyarihang ipagtanggol ito at pigilan ang anumang kaguluhan na lumitaw mula sa pag-aagawan dito. Pero nilabanan ito ni Queen Lee sa harap ng buong madla. Para na rin itong pagdeklare ng plano ng Regent Estate na gamitin ito para sa kanilang sarili kapalit ng pamilya ng imperial. Ito ay isang malinaw na gawain ng pagtataksil at may karapatan si Divine Dragon Levi na sirain sila kung saan man sila nakatayo. Hindi pa napag-iisa ng Regent Estate ang 7 bahay at ang kanilang kapangyarihan ay hindi pa kayang harapin ang hamon ng pamilya ng imperyo. Kung may sumiklab na digmaan, wala nang saysay ang Regent Estate. Nagngalit si Timothy. Naku po. Bulag ka para makita ang totoong sitwasyon pero gusto mo pa ring nakawin ang posisyon ko. Paano mo nakokondena ang buong bahay dahil sa kahihiyan mo? Kahit na matalo ka laban sa kakatwang iyon, hindi pa rin iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang ilabas ang Dragon Vein Soul. Naguguluhan ang mga matatanda ng Regent Estate. Huminga ng malalim si Timothy at muntik ng magloko para makaalis dito ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Mahinahong nagsalita si Winford, Sir Fang, mali ka. Ang Dragon Vein Soul ang pundasyon ng ating bansa, ngunit hindi nito pinapatunayan, sa anumang paraan, na nais nating magrebelde. Sinusunod lamang natin ang ating mga tungkulin batay sa utos ng kanyang kamahalan. Sinabi ba sa iyo ng kamahalan na kunin ang kaluluwa ng dragon para sa sarili mong pansariling gamit? Nagmura si Levi Fang, Sir Leng, alam kong matalas at tuso ang isip mo, pero bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit hindi ko dapat palamutian ang Dragon Cloud City gamit ang mga ulo mo. Malawakang nagulat ang lahat, lalo na ang mga taong hindi alam ang kahalagahan ng Dragon Vein Soul. Papatayin ba ng makapangyarihang Divine Dragon ang Regent Estate? Lalabanan ba ng Emperador ang 7 bahay at ilubog ang bansa sa kaguluhan? Nanghina ang mga tuhod ng mga matatanda sa Regent Estate. Tanging si Winford lamang ang larawan ng katahimikan. 319. Pinaikot-ikot ni Winford ang kanyang balbas habang sinuyod ang mga mata sa karamihan, at sa huli ay huminto kay Levi, Sir Fang, alam mo ba kung ano ang tungkulin ng Regent Estate sa Caged Dragon City? Para protektahan ang Dragon Vein. Matamlay na sagot ni Levi. Nakangiting napangisi si Winford, alam mo ba kung bakit namin ito binabantayan? Dahil siguro sa takot naman ako. Tahimik na tinitigan siya ni Levi. Ngumiti si Conrad, ang 9 na dragon ni Titans na Dragon Vein ay tinatakan sa Caged Dragon City ng unang mataas na pari mismo, para sa kinabukasan ng imperyo at mga susunod na henerasyon. Ngunit ang mga dragon sa loob ng Dragon Vein ay isang walang humpay na puwersa at kapag nabasag nila ang selyo, magpapakawala sila ng walang katapusang kamatayan at pagkawasak. Ang mga tao ay magdurusa at ang kaguluhan ay lalago. Kaya naman inatasan ng Regent Estate na ipagtanggol ito. Sa halip na sabihin na ito ay upang magbantay laban sa mga sakam na tao, mas naaayon ito upang pigilan ang pagbagsak ng Dragon Vein at ang kasunod na pagkawasak nito. Tama talaga ang punong ministro. Yumuko ng bahagya si Winford kay Conrad saka humarap kay Levi, malupit ang ugat ng dragon. Tanging ang dakilang ninuno ni Titans lamang ang makakapagpapayag sa isa sa mga kaluluwa ng dragon na tanggapin siya. Pagkatapos ng pagkamatay ng dakilang ninuno, walang sino man ang makakapagpasakop sa kanila, at sa huli ay naselyuhan sa Caged Dragon City. Sa paglipas ng milenyo, marami ang nagnanais ng kapangyarihan nito, ngunit sila ang nilamon. Sinabi ni Sir Fang na kinuha namin ito para sa aming pribadong gamit, na talagang katawa-tawa. Kung ibibigay namin ito kay Sir Fang, tatanggapin mo ba ito? Sa iyong kapasidad bilang isang banal na dragon, ang tugatog ng kapangyarihan ng Titans, gaano ka katiwala sa tagumpay? Kung hindi man lang maglakas loob si Sir, paano namin magagawa iyon? Umira lang galit sa kalooban ni Levi, ngunit nanatili siyang tahimik.
Ang Dragon Vein Soul ay isang espiritual na nilalang na pumili ng sarili niyang Panginoon. Sino mang magtangkang angkinan ito, ay makakatagpo ng mabilis at malupit na wakas, na lalamunan ng buo. Sa madaling salita, walang dahilan ang Regent Estate para alisin ito. Pero, sumulyap sa kaluluwa ng dragon sa tabi Queen Lee, kumislap ang mga mata ni Levi, kung gayon, Sir Leng, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang inyong mahal na panganay na batang Panginoon ang may hawak nito ngayon. Nakapikit, tinitigan ni Winford ang National Elemental Stone pagkatapos ay ngumiti, ano pa bang ipapaliwanag? Pinili na ng kaluluwa ng dragon ang kanyang amo. Hindi ba't halata naman? Ikaw. Naikuyom ni Levi ang kanyang mga kamao, at tinapunan ng butas si Winford gamit ang kanyang mga matalim na tingin. Hindi nawala ang ngiti ni Winford, ang Regent Estate ay palaging may mga taong mapayapa at matuwid, na humaharap sa anumang kahirapan ng mag-isa, at ayaw nilang makita ng mundo ang aming pagdurusa. Ngunit dahil iginiit ni Sir Fang na malaman ito, bibigyan kita ng paliwanag upang maalis ang anumang karagdagang hindi pagkakaunawaan. Bumantong hininga si Winford ng may sakit, nagsimula ang lahat ng ito 2 dosenang taon na ang nakalilipas sa pag-aalsa ng Nine Dragon. Hindi sila napigilan ng ating mga kagalang-galang, at dumanas sila ng maraming casualty. Ngunit biniyayaan tayo ng isang pinakamatandang batang Panginoon na may natatanging talento. Pinili siya ng kaluluwa ng dragon bilang Panginoon nito, na nagligtas sa mundo mula sa galit nito. Kalaunan ay napagtanto natin na imposibleng maibalik ito muli, at dahil mahinahon itong nananatili sa loob ng pinakamatandang batang Panginoon, hinayaan na lang natin ito. Kung pipilitin natin itong ibalik sa selyo, natatakot tayo na gagamitin din ng iba pang 8 kaluluwa ng dragon ang pagkakataong ito upang makatakas at iyon ay magdudulot ng kapahamakan para kay Titans. Nakakadurog ng puso ang talumpati ni Winford, banayad na inililipat ang sisi sa pagtakas ng kaluluwa ng dragon. Pinaganda pa niya ang pagdanas ng maraming nasawi sa Regent Estate sa pagtatangkang pigilan ito. Kaya, sa isang kahanga-hanga at masalimuot na paraan, ginawa niyang martir ang kanilang pagtataksil. Napakarami nilang isinakripisyo para mapanatiling selyado ang Dragon Vein, kaya magiging malaking kawalan ito para sa kanila kung sakaling saktan sila ng emperador bilang tugon. Nagngalit si Levi, anong insurrection ng Dragon Vein? Maniniwala ba ako sa sinasabi mo? Sino pa ba ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari noon? Maaari mong sabihin ang kahit anong gusto mo sa puntong ito. Dahil dito, nanindigan ang Regent Estate sa kanilang pahayag na kasalanan ng kaluluwa ng dragon ang lahat ng ito. Na ang kaligtasan ng imperyo lang ang iniisip nila, ngunit sa huli ay hindi nila ito naselyuhan muli. Wala nang magagawa si Levi sa kanila ngayon. Kung sakaling mabura man ang Regent Estate, magagalit ang mga ordinaryong tao. At wala namang gustong managot sa posibleng digmaang sibil, hindi ba? Huminga ng malalim si Levi, bakit hindi tayo naabisuhan? May alam na ba? Ngumisi si Winford at bumantong hininga, Sir Fang, bilang isang opisyal ng korte, hindi mo ba masasabi? Mag-iimbite ito ng hinala at sino ang nakakaalam kung gaano magiging baluktot ang katotohanan. Ang mga pangyayari ngayon ang nagtulak sa akin na ibunyag ito kay Sir Fang. Umasa kaming natiis namin ang kapahamakang ito ng tahimik, at magdalamhati na lamang sa aming mga puso sa aming mabibigat na pagkalugi. Mas gugustuhin pa naming matapang na harapin ang sakit at paghihirap kaysa makatanggap ng hinala at labis na kawalang galang para sa inaasahan lamang sa amin. Humajejek si Conrad at umiling. Tunay na dalubhasa sa salita si Winford. Ipinakita niya na sila ay laging tapat, tinitiis ang anumang paghihirap, habang palihim din na isinusumpa ang emperador dahil sa paghihinala sa mga tapat nitong nasasakupan. Ang pananakit sa kanila ngayon ay gagawing kontrabida ang pamilya ng imperyo at papunahin dahil sa pananakit sa kanilang mga makabayan. Sa huli, magtatapos ito sa pagkawala ng pabor ng mga tao sa pamilya ng imperyo. At wala pa iyon sa kalahati. Binaluktot ni Winford ang lahat sa pagsasabing sinira ng kaluluwa ng dragon ang selyo at tinanggap si Queen Lee bilang Panginoon nito. Para na rin itong pagsasabi na tunay siyang pinalad ng Diyos bilang ang nararapat na hari sa mundo.
Dahil ang tanging tao sa kasaysayan ng Titans na may kakayahang magkaroon ng kaluluwa ng dragon ay walang iba kundi ang unang emperador ni Titans, itinaas nito si Quinly sa parehong katayuan. Ano pang karagdagang patunay ang kailangan? Nagtrabaho rin ito upang itanim ang binhi sa puso ng mga tao na ang angkan ng huwampu ng Regent Estate ang papalit sa angkan ng yuan ni Titan sa pamumuno sa imperyo. Ngunit dahil hindi ito sinabi ni Winford, hindi rin ito matukoy ng eksakto ni Levi. Ang tanging pagpipilian niya ay ang manahimik. Ang pag-aalala ng mga matatanda sa Regent Estate ay napalitan na ngayon ng labis na kayabangan, pagmamataas, pagiging maangas. Ang dati, si Sir Leng ay isang tunay na demagogue. Ngumuso si Levi. Itinaas ni Winford ang kanyang ulo at kumaway, masyado mo akong binibigyan ng kredito. Sinasabi ko lang ang katotohanan, hahaha. Natigilan si Levi at lumingon upang tingnan ang mayabang na figure sa loob ng National Elemental Stone na may intensyong pumatay. Maaaring naipangaral ni Winford ang lahat ng gusto niya, ngunit sa paningin niya ay garantisado ang pagkamatay ni Quinly. Hindi kailanman nagkamali ang Propatia ng ikatlong haligi. Ang magkakaroon ng Daw Dragon ang magkakaroon ng mundo. Dahil ang batang iyon ay may kaluluwa ng dragon, maaaring makuha niya ang buong Dragon Vein. Iyon ang magiging hudyat ng katapusan ng imperial na pamilya ni Titans. Napansin niya kung paano nagbago ang tingin ng iba nang tumingin sila kay Quinly. Maaaring itinuturing pa nga nila siyang nararapat na hari, isang masamang senyales nga. Tanging si Andrea at ang iba pa ang nakatitig sa National Elemental Stone ng may pag-aalala. Nasa tabi ni Quinly ang tulong ng kaluluwa ng dragon, ayon sa kanyang tadhana. Maaaring mas malakas si Ethan, ngunit paano niya matatalo ang haring pinili ng tadhana? Si Quinly ay nasa ilalim ng proteksyon ng kaluluwa ng dragon. Huminga ng malalim si Ethan at tinitigan ang kanyang kalaban, alam na alam din niya ito. Hindi lang niya itinuring na may malabong dahilan ang kanyang sarili bilang isang tadhana o kung ano paman. Bukod pa rito, ang kanyang Blood Infant ay hindi naman bababa sa Dragon Vein Soul. Mas maganda nga talaga. Bilang si Blood Infant, mas matalas ang isip niya. Ito ang simbolo ng isang tunay na hari. Dahil sa paggala nito kay Quinly at pagtatanggol sa kanya, magiging mahirap ang sitwasyon. Dumura ng dugo, kumunat ang noo ni Ethan habang nanlulumo ang kanyang puso. Masyadong maraming lilang kidlat ang pinakawalan niya at hindi na ito kinaya ng kanyang katawan. Ngayon na o hindi na. Nagngalit si Ethan at sumugod, lahat o wala. Oh! Nangangahas ka bang lumapit sa akin na alam mo kung ano ang kayang gawin ng Dragon Vein Soul? Mamatay ka na. Nakita ni Quinly si Ethan na handa na sa labanan at sumigaw, kahit si ama ay hindi kayang supulan ang kaluluwa ng dragon habang ginagawa ko ito noong bata pa ako. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Ako ay regalo ng Diyos sa mundo. Hindi ako ang kinakalaban mo kundi ang tadhana, ang langit mismo. Ang tanging kahihinatnan mo mula rito ay kamatayan. Nagsalita si Quinly nang may lubos na kumpiyansa, kayabangan, at presensya na para bang isa siyang emperador na sumasaway sa isang magsasaka. Kayong tatlo ni Lucian sa tabi niya ay nagpakasasa sa natitirang kayabangan, at sinamantala ng husto ang kanilang koneksyon. Nakatakda silang maging mga opisyal. Bumantong hininga ang mga nanunood sa National Elemental Stone. Nang matanggal ang kaluluwa ng dragon, nawalan na sila ng saysay si Ethan. Sino ang makakalaban ng langit? Ngumisi si Ethan, hindi nakakapagtaka na nakinig sa iyo ang mga blood croc. Kaya iyan ang iyong spiel. Ang Dragon Vein Soul ang Panginoon sa mundo na walang sino man ang nangangahas na suwayan. Karapatan nga ng isang hari, kahit ang tadhana. Ang punto mo ba ay? Kumislap ang lilang kidlat sa buong Ethan habang tinitipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sumigaw, ako ang soaring demonic dragon. Aakyat ako sa siyam na langit kung kinakailangan. Huwag mong isipin na ang iyong maliit na hari ng dragon sa lupa, isang dragon na walang korona, ay makakahadlang sa aking daan. Nagdulot ito ng pagkagulat sa mukha ng lahat. Ipinahayag ito ng Diyos sa pamamagitan ng ahente nito, ang Dragon Vein Soul, na siyang hari. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ethan. Mapapahiya sana siya sa titulong Soaring Demonic Dragon kung ginawa niya iyon. Wala siyang kinatatakutan, kahit ang langit. Nanginig si Quinly, namumula ang kanyang mga mata.
Kaya niyang tanggapin ang naunang pagsuway, ngunit ngayon ay naipakita na niya ang pagsang-ayon ng Dragon Vein Soul ngunit nang ahas pa rin ang langgam na ito na hamakin siya. Matagal nang lampas sa hangganan ng pasensya ni Queen Lee. Mula pa sa murang edad ay alam na niya na siya ang nakatakdang magkaroon ng Dragon Vein, ang maharlikang trono na iniaalok sa kanya sa isang pilak na bandehado. Bawat lalaki, kasama na ang kanyang ama, ay kailangang yumuko sa harap niya. Alam ito ni Ethan at hindi nagpakita ng kahit kaunting respeto na lalong nagpagalit sa kanya. Ang tanging bagay na pinagbabatayan ng kanyang buong kayabangan ay ang paghamak ng may labis na paghamak na isang malaking dagok sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Para bang sinasabing siya ang hari sa lahat, ngunit palaging nasa ilalim ni Ethan. Humigpit ang kanyang kamao at umungol, kung gayon, ako ang papalit sa langit sa pagpuksa sa mundo ng isang langgam na nangangahas na sumalungat sa awtoridad ng isang hari. Kuma mo si Queen Lee, siyam na dragon na may diamond body, Earth Dragon Empowered Claw. Habang lumilipad ang kaluluwa ng dragon, nayanig ang lupa at isang daluyong ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.